Mr. Silent Channel. Kabanata 1141 hanggang 1150. Kaya naman unti-unti niyang nade-develop ang problema ng alkoholismo, ngunit hindi niya inaasahan na muli niya itong makikilala sa ilalim ng mga kalagayan ngayon. Nasa Mingdo siya. Bagamat malaki ang Mingdo, hindi ito kasing laki ng Daolu o continent para makahanap ng karayom sa isang dayami. Higit pa rito, sa Mingdo, ang posisyon ng pamilya Shen ay sapat na para sa kanya upang magpakilos ng maraming kapangyarihan upang mahanap ito. Sa anumang kaso, kailangan nating mahanap siya. Sa pag-iisip nito, sa unang pagkakataon sa mga araw na ito, nakaramdam ng matinding pananabik si Shen Xing. Siguraduhin mahuli ang taong iyon, hayaan siyang humingi ng awa sa harap mo, at pagkatapos. Ang sumunod na nangyari, ang tagal niyang hindi nag-isip, sa mga sandaling ito, ang tanging gusto niyang gawin ay mahuli ang makukulit na lalaki na ito. Pagkatapos sukliin ang kanyang basang mahabang buhok, ang mga mata ni Shen Xing ay naging mas matigas kaysa dati. Para kay Tang Wulan, ang pakikipagkita kay Shen Xing ay isang episode lamang. Bumalik siya sa hotel at dumiretso sa kwarto para magsimulang magnilay. Ang pang-araw-araw na paglilinang ay palaging ang pinakamainam na oras para sa kanya, hindi lamang dahil siya ay nakadarama ng mga lukso at hangganan sa tuwing siya ay nagsasanay ngayon, ngunit higit sa lahat, sa proseso ng paglilinang, ang kanyang espiritu ay maaaring maging lundo at mas mahusay. Pakiramdam ang lahat sa labas. Ang pagpapanday ngayon ay nagdulot sa kanya ng maraming bagong damdamin, at mayroon siyang mas malalim na pagkaunawa sa espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian. Ang espiritual na kaharian, para sa mga Panginoon ng Espiritu, ay halos umabot na sa limitasyon nito, at walang sinuman ang maaaring tumpak na magsabi ng pinakamataas na limitasyon ng espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian. Alam lang ng lahat na gusto nilang lumayo pa mula sa espiritual na kaharian. Halos imposible, kahit ang extreme Daoluo ay hindi magawa. Natatakot ako na kapag ikaw ay tunay na naging isang Diyos maaari mong mahawakan ang threshold ng Diyos na orihinal na kaharian. Walang salita para sa isang gabi, at maaga sa susunod na umaga, ibinigay ni Tang Wulan ang kanyang savings card kay Long Yuzu at hiniling sa kanya na bumili ng ilang mga kailangan para sa lahat. Sa ganoong deputy head, gusto niya talagang mag-alala. Para sa follow-up, mayroon ng ilang plano si Tang Wulan. Pagkatapos makipag-ugnayan ni Mingdo kay Mo Lan, dadalhin niya ang lahat para umalis sa lalong madaling panahon at babalik sa orihinal na lugar ng Shrek City. Walang duda na malapit ito sa Shrek City. Kasama ang Heaven Dao City, ang mga lugar na ito ang pinaka-naapektuhan ng Shrek Academy noong panahong iyon, at sila rin ang pinakakaaya-aya sa kanya na naghahanap ng mga taga-suporta ng Shrek Academy. Pagkatapos ng almusal, maagang pumunta si Tang Wulan sa coffee shop na napagkasunduan niya ni Mo Lan. Imbes na pumasok sa coffee shop ay umikot siya. Wala siyang makeup ngayon, pero kusa siyang nagsombrero. Ang labi ng sombrero ay nakatago sa kanyang mga pisngi. Pinagmasdan niya ito saglit, at pagkatapos ay naramdaman ito ng may lakas ng pag-iisip. Walang mali sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya sa sulok sa tabi ng kalye, tahimik na naghihintay sa pagdating ng takdang oras. Mag-ingat sa paglayag sa barko sa loob ng 10,000 taon. Ito ang itinuro sa kanya ng mga matandang demonyo. Anumang kawalang ingat sa anumang oras ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay. Alam ni Tang Wulan na siya ay may mabigat na responsibilidad sa kanyang mga balikat, at na siya lamang ang maaasahan niya ngayon. Sa makatuwid, siya ay nasa isang maingat na estado sa lahat ng oras. Kapag may nakita siyang mali, tiyak na pipiliin niya ang isang ligtas na paraan sa unang lugar. Sir, gusto mo bang bumili ng sigarilyo? Isang maliit na tindero na nagtutulak ng stand ng sigarilyo ang dumaan kay Tang Wulan. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya at iwinagayway ang kanyang kamay. Umalis ang maliit na tindero na may dalang kariton. Sa sandaling ito, nakita ni Tang Wulan ang isang pamilyar na figure sa malayo. Balingkinitan pa siya, naka-black na professional uniform, she looks very capable and neat. Gayunpaman, mula sa kanyang orihinal na maamo at magandang mukha, nakita ni Tang Wulan ang kulay ng hangin at hamog na nagyelo. Sa loob lang ng ilang taon, parang 10 taong gulang na siya. Sa hindi kalayuan sa likuran niya, may isang batang babae din. Payat at payat ang dalaga. Halos 1 metro ang taas, nakasuot siya ng napakasimpleng puting sportswear. Kakaiba, maputi rin ang buhok niya, at isang pares lang ng mata ang kulay asul, na halatang medyo kakaiba. Mula sa kanya, naramdaman pa ni Tang Wulan ang banta. Makikita na ang babaeng ito na mukhang mga 20 taong gulang lamang ay tiyak na isang malakas, isang bihirang malakas. Magkasunod na pumasok ang dalawang babae sa kafe. Muling pinagmasdan ni Tang Wulan ang paligid, pagkatapos ay naglakad papunta sa kafe at binuksan ang pinto. Naupo na si Mo Lan sa napagkasunduang posisyon, ngunit ang babaeng sumusunod sa kanya ay nasa gilid ng susunod na mesa. Kinausap ng waiter si Mo Lan. Saglit na kontrolado ni Tang Wulan ang kanyang nababagabag na emosyon, at pagkatapos ay humakbang patungo sa kulay asol na tinta at umupo sa tapat niya. Nang makita siya, kitang-kitang nabigla ang katawan ni Mo Lan.
Nang makita niyang tinanggal ni Tang Wulan ang kanyang sombrero upang ipakita ang kanyang orihinal na anyo, ang boses ng waiter sa kanyang tainga ay tila nahiwalay kaagad, isang pares ng kagandahan na may haplos ng pagbabago. Sa mga mata, ambon na napuno ng tubig sa isang iglap. Ang maputing buhok na batang babae ay tumingin kay Tang Wulan ng may pagtataka, ngunit ang kanyang puwitan ay bahagyang umalis sa upuan, tulad ng isang babaeng leopardo na handang pumunta, na handang sumunggab. Ate! Mahinang tawag ni Tang Wulan. Ang mga luha sa mata ni Molan ay hindi na napigilan, at siya ay biglang bumuhos, hinawakan ang kamay ni Tang Wulan, "Kuya, nakababatang kapatid." Siya ay umiiyak na. May paningin pa ang waiter, at nagmamadaling umatras matapos makita ang eksenang ito. Tanging sina Tang Wulan at Molan lang ang nagkatinginan. Walang tigil ang pagluha ni Molan, gaano man siya kalakas at paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na malakas siya, nang makita niyang muli si Tang Wulan, ang nakababatang kapatid na nagligtas sa kanyang buhay, hindi napigil ang mabuksan ang tarangkahan sa kanyang puso. Umiyak ng mapait. Nakipagkamay si Tang Wulan. Sa sandaling ito, kahit 1,000 salita ay hindi makapagsasabi tungkol sa kanilang mga nakaraang karanasan sa isa't isa. Nawasak ang pamilya ni Molan, ngunit para kay Tang Wulan, bakit hindi? Ang puting buhok na batang babae ay tumingin kay Molan na umiiyak ng napakalungkot, nagulat siya sa una, at hindi nagtagal ay sumimangot, lumakad sa gilid ni Molan, at iniabot sa kanya ang tissue. Tissue pala ang ink blue, pinunasan ang kanyang mga luha, at tuluyang nagpatatag ng kanyang emosyon. Hindi ko inaasahan na sa natitirang bahagi ng buhay ko, makikita pa rin kita. Ang isang simpleng pangungusap ay napuno ng walang katapusang kapitan. Hindi umimik si Tang Wulan, pinisil lang ang kanyang kamay. Nakatingin lang si Molan sa kanya ng mabuti sa oras na ito. Kung ikukumpara sa dati, si Tang Wulan ay halatang mas matangkad at mas gwapo. Siya ay matangkad at tuwid, at mukhang matanda. Ngunit ang ikinababahala ni Molan ay ang katahimikan na ipinakikita ni Tang Wulan ay hindi maihahambing sa kanyang mga kapantay. Kung iisipin mo ang mga bagay na maaaring maranasan niya, walang duda na ang sakit na dinanas niya ay dapat na hindi bababa sa kanyang sarili. Bilang anak ng Archa ng Tiandao City, tahimik niyang sinusundan si Tang Wulan, isang estudyante ng Shrek Academy. Nawala siya sa Xingluo Continent sa loob ng 3 taon, at hindi nagtagal ay naging pinuno ng Shrek 7 Devils ng kontemporaryong panahon pagkatapos bumalik, ngunit alam ni Molan ang lahat ng mahirap malaman na balitang ito para sa mga tagalabas. Halos 5 taon silang hiwalay, at lumaki si Tang Wulan. Gayunpaman, nawala na rin ang kanyang orihinal na sigla, at ngayon ay mayroon na siyang katahimikan na mayroon siya ngayon. Gaano karaming karanasan ang maaaring maasa ito? Akala ko ikaw na. Lumitaw ang ambon ng tubig sa madilim na asul na mga mata. Sinabi ni Tang Wulan sa sandaling ito, "Buhay pa ako, kapatid, huwag mag-alala, ayos lang ako." Tuloy-tuloy na tumanggaw si Molan, ngunit hindi napigilan ng mga luha na umagos muli. Marahang kinamayan siya ni Tang Wulan, "Sister, dahil buhay tayong lahat, dapat bayaran ng mga taong iyon ang halaga, para sa ating sarili at para sa buong sangkatauhan." Nang marinig ang kanyang mga salita, halos tumigil ang mga luha sa mga mata ni Molan, at ang pagkamuhi sa mga lantang buto ay halos tumalsik sa kanyang mga mata. Maging ang kanyang mga kuko ay nahulog sa palad ni Tang Wulan nang hindi namamalayan. Oo, dapat nilang bayaran ang presyo. Hindi ito lugar para pag-usapan, "Kuya, sumama ka sa akin." Habang nagsasalita, hinayla ni Molan si Tang Wulan at naglakad palabas. Sa sandaling ito, si Tang Wulan at ang puting buhok na batang babae ay parehong bahagyang gumalaw, nakatingin sa pintuan ng kafe. Pop! Padabog na bumukas ang pinto ng kafe. Isang dosenang sundalong naka-uniforme na armado ng soul-guided ray gun ang sumugod mula sa labas, at itinutok ang kanilang mga baril sa mga bisita sa kafe. Ilang sandali pa ay nagulat sila. Tawag! Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay kitang-kitang tumimik. Kung titingnan sa kasuotan at kagamitan ng mga sundalong ito, halatang galing ito sa militar. Biglang sumulpot ang mga militar dito. Baka nandito sila para kay Sister Molan. Siyempre isang dosenang sundalo ay wala, ngunit narito ang Mingdo, na may pinakamaraming piling tropa na nakatalaga. Kapag may problema, ito ay malamang na maging isang malaking problema. Gaano man kalakas ang kanyang personal na lakas, kapag determinado na ang militar na harapin si Sister Molan, hindi magiging madali na iligtas siya mula rito. Ang militar ay nasa tungkulin, lahat ay nakahawak sa kanilang mga ulo sa kanilang mga kamay at hindi pinapayagang lumipat. Maghanap para sa mga sospek. Ang coffee shop ay orihinal na hindi malaki, at isang dosenang mga sundalo ang sumugod, karaniwang pinupuno ito. Tinitigan ni Tang Wulan ang mga taong ito sa kanyang harapan ng halos hindi maalis ang tingin, na may time na ekspresyon. Sa sandaling ito, lumiliko ang kanyang mga iniisip. Maaaring ang mga taong Tang sect ang naglabas ng balita. Nasaan si Ji Chi? O ang mga tao sa panig ni Sister Molan? Tumigil ka. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Molan, na nagpatigil sa mga sundalong hahanapin sa mga bisita. Galit ang kanyang mga mata, "Saang bahagi mo ikaw?"
na nagpapahintulot sa iyo na maghanap ng mga sospek sa publiko, at maghanap ng mga dokumento ng pag-aproba. Saan? Ipakita sa akin. Tumayo si Tang Wulan sa tabi ni Molan, at nagulat siya nang makitang iba na talaga ang kanyang nakatatandang kapatid na babae kumpara noon. Dati siyang malakas, matapang, at walang takot. Upang maprotektahan ang mga pasahero, hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang sarili. Pero sa oras na iyon, wala siyang ganoong aura sa harapan niya. Dahil lang sa aura, kahit ang sarili ay hindi mapigilan ang sarili. Ang mga kawal na naghahanda sa pagkilos ay biglang nag-alinlangan nang marinig nila ang kanyang boses. Halos hindi namamali na hinaranggan ni Tang Wulan ang tagiliran ni Molan, pinuprotektahan siya mula sa soul-guided ray gun. Saang bahagi natin, anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong itanong? Ang nangungunang opisyal na may ranggong ikalawang tenyente ay nagsabi sa malamig na boses, hanapin mo ako. Kung wala na ang sospek, walang sino man ang makakaako sa pananagutan. Galit na sumangot si Molan, nakikita ko kung sino ang nangahas. Ang militar, napakabago-bago ba nito? Kinukuha mo ang sweldo ng federal at nasiyahan sa pagbabahagi ng mga tao, hindi para sa iyo na mangibabaw sa harap ng mga tao. Gusto kong makita kung sino ang nangahas na maging mapangahas ngayon. Xiaobai, tawagan ng Mingdu Police Department at iulat ang sitwasyon dito. Wulan, hindi magbibigay ng paliwanag sa kanila ang mga militar. Bagay ay walang katapusan. Dahil sa lakas ni Molan, bahagyang nagbago ang mukha. Kung sa tingin niya ay matigas ang ulo ni Molan, kung gayon, sa sandaling ito, wala siyang iniisip na ganoon. Paano kaya ito malakas kung umarte lang? Huwag kang gumalaw. Nagmamadali siyang umungol, kailangan muna niyang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit sa sandaling ito, lumipat na si Tang Wulan, tulad ng pagkontrol sa maliliit na huligan na yun kahapon. Bahagyang tumapak lang siya sa lupa gamit ang kanyang kanang paa, umaasa sa kanyang sobrang espiritual na kapangyarihan, siya ay lubos na tumpak. Ang nanginginig na lakas ng pag-atake ng Golden Dragon ay napakatumpak at naihatid sa paanan ng isang dosenang sundalo. Biglang huminto ang boses ng lead ensign. Sa susunod na sandali, inikot ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay, at ang 12-dosenang mga sundalo ay pinagsama-sama sa ilalim ng kontrol ng crane at nahuli ang dragon, at naupo sa sahig ng coffee shop. Lumapit si Tang Wulan, kinumpisto ni Shishiren ang soul-guided ray gun sa kanilang mga kamay, at pinagtagpi-tagpi ang kanilang mga palad upang aisil ang kanilang dugo. Nang matapos niya ang prosesong ito, ang babaeng may puting buhok na pinangalan ng Xiaobai ni Molan ay hindi man lang nag-broadcast ng numero. Noon pa man ay alam na ni Molan na maganda ang lakas ni Tang Wulan, at si Tang Wulan ang gumawa ng shot na nagligtas sa buong tren. Higit pa rito, kalaunan ay naging 7 Devils of Contemporary Shrek siya. Ngunit kahit na ganoon, hindi inaasahan ni Molan na napakalakas ni Tang Wulan ngayon. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, tumalikod at tumango kay Molan. Nagawa na ang tawag sa telepono ni Xiaobai, at sinabi ni Molan sa mga bisita sa kafe sa oras na ito, huwag magpanik, mangyaring maghintay ng matyaga. Ako ang federal member na si Molan. Tinitiyak ko sa iyo na dapat kang maging ligtas. Tungkol sa hindi patas na pagtrato ng militar sa lahat ngayon, tiyak na hahayaan ko ang opisyal na sabihin sa iyo. Sa ngalan ng Federation, gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat. Habang nagsasalita, nagkusa si Molan na yumuko at sumaludo sa lahat. Molan. Nang marinig ang pangalang ito, ang takot na mga bisita sa coffee shop ay biglang tumahimik, at ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-usap ng higit pa. Malinaw, narinig nilang lahat ang pangalang Molan. Inaliw ni Molan ang mga bisita, at natapos na ang tawag sa telepono ni Xiaobai. Ngunit sa sandaling ito, nagkaroon ng malalim na dagandong sa labas. Batay sa pagiging pamilyar ni Tang Wulan sa mga modernong armas, natural na sabihin na ito ay mula sa tunog na ginawa ng meka ng ito ay lumapag. Pagkatapos ng proseso ngayon, ang unang bagay na masisiguro ni Tang Wulan ay ang mga sundalo ngayon ay hindi dapat ituro kay Sister Molan, kung hindi, hindi sila mapipigilan ni Sister Molan. Hindi para kay Sister Molan, sino kaya ito? Napagmasdan niya noon na sa kafe na ito, bukod sa kanya at kay Xiaobai, walang Soul Master. Laban ba ito sa iyong sarili? Sa sandaling ito, may boses na mula sa labas, nagpapansinan ng mga tao sa loob. Dahil may mga federal na felon sa inyo, sa ibaba, mangyaring lumabas mula sa loob na nasa iyong mga kamay ang iyong mga kamay. Mayroon ka lamang 30 segundo, at hindi ka magsisimulang mag-walk out sa loob ng 30 segundo. Ang meka na nasa posisyon ay maglulunsad ng isang opens iba. Ito ay makakatalo sa sarili niya, at agad na ilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, at agad na ilalagay ang kanyang mga kamay sa labas. Labis na nagalit si Molan at tumawa, okay, very good. Gusto kong makita kung sino sa pagkakataong ito ang naglakas loob na pakilyusan ang hukbo para gawin ang mga ganoong bagay. Lalabas muna ako. Habang nagsasalita, lumabas siya. Si Xiaobai ay hindi nang ahas na magpabeya, at nagmamadaling sinundan siya palabas. Si Molan ay isang ordinaryong tao lamang. Kung siya ay inatake ng mecha, ito ay hindi makatwiran.
Bago lumabas, binigyan niya si Tang Wulan ng masamang tingin. Kung hindi dahil sa lalaking ito, paano haharapin ni Sister Mo Lan ang ganoong delikadong sitwasyon? Gayunpaman, nang titigan niya si Tang Wulan, hindi niya maiwasang matigilan. Siya ay nasa gilid noon, at hindi niya nakita ang mukha ni Tang Wulan matapos tanggalin ang kanyang sombrero. Noon lang siya nakakita ng malinaw. Paano ba naman kasi ang gwapo ng lalaking ito? Kahit na bilang isang babae, hindi mapigilan ni Xiaobai na magselos. Ano ang ginagawa ng isang lalaki na napakaganda? Natural na sinundan ni Tang Wulan si Mo Lan sa kabilang panig at lumabas kasama niya. Paglabas ng coffee shop, sa labas ng pinto ng coffee shop, 4 na mecha ang nakatutok na sa direksyon ng coffee shop. 2 sa kanila ay mga dilaw na mecha, at 2 sa kanila ay talagang mga purple na mecha. Hawakan ang iyong ulo gamit ang iyong mga kamay. Isang magaspang na boses ang nanggaling sa mecha. Si Mo Lan ay hindi natakot dito, at galit na sumigaw. Ang mecha ay isang mabigat na sandata ng militar, para lang ba sa iyo nabanta ang mga tao? Siguradong i-impeach kita sa kamara ng bagay na ito, Xiaobai, at isulat ang kanilang mga numero ng mecha. Ang lahat ng mga mecha ng militar ay magkakaroon ng kanilang sariling mga numero ng mecha upang mapadali ang pinag-isang pamamahala ng militar. Hayaan mong hawakan mo ang iyong ulo sa iyong mga kamay, naririnig kita. Ang katayuan ng Mecha Division ay malayo sa kalagayan ng mga ordinaryong sundalo. Malinaw, ang mga Mecha Division na ito ay hindi pinipigilan ng asol na tinta. Sa sandaling ito, tumunog ang malupit na mga sirena ng pulis sa kalye, at sila ay walang katapusan, lahat ay papunta sa direksyong ito. Nandito ang mga pulis. Nakaupo sa purple class na mecha, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tang Zihao. Kahit na ang militar ay hindi natatakot sa pulisya, at kahit na malayo sa pulisya, ito ay si Mingdo. Ayon sa mga federal na regulasyon, responsable ang pulisya para sa panloob na seguridad ng lungsod. Nakatanggap sila ng utos ngayong araw na arestuhin ang isang tao. Siyempre walang problema kung mareresolba ito ng mabilis, pero kung may intersection sa pulis, bagamat hindi natatakot ang nasa itaas, medyo magulo pa rin kung tutuusin. Higit sa lahat, hindi pa ito nahuhuli ng tao. Captain, siya na. Sa sandaling ito, isa pang purple mecha ang biglang nagtaas ng kamay at itinuro ang direksyon ni Tang Wulan. Gumawa ng mapagpasyang desisyon si Tang Zihao at sumigaw, ibaba mo ito. Ang Soul Guidance Cannon sa mga kamay ng purple mecha sa tabi niya ay nakataas, isang putok pa rin ng mabangis. Matapos maalis mula sa nguso, mabilis na sumabog ang isang bola ng liwanag at naging mala-power grid na pag-atake. Binalot ni Ben Tang Wulan. Si Tang Wulan ay humakbang pasulong, hinaranggan si Mo Lan sa kanyang likuran, gaya ng inaasahan, natauhan siya. Kara-rating ko lang sa Mingdo, sinuta. Hindi ito magiging problema ng Tang Sect. Kung umalis ang Tang Sect, imposibleng hindi malaman na kasama niya ang mga Federal Council Ors at hindi niya minamadali ang hukbo ng ganito. Hindi Tang Sect ang may problema, masasabi ba? Sa isip niya, mabilis na lumitaw ang basang figure kagabi. Isang suntok. Simple at prangka. Isang malalim na dagandong ang biglang tumunog sa hangin, nang hindi gumagamit ng anumang mga kasanayan, ito ay isang simple at direktang suntok. Sa malalim na dagandong pa lamang, ang power grid ay tila nakatagpo ng isang hadlang, na agad na naharang at inalis. Ang lakas ng loob mong gawin ito. Bulalas ni Mo Lan sa takot at galit. Hindi gumalaw si Xiaobai. Ang kanyang gawain ay protektahan si Mo Lan, hindi ang iba. Higit pa rito, gusto rin niyang makita kung ano ang mayroon si Tang Wulan sa coffee shop, na napakadaling nalutas ang isang grupo ng mga sundalo. 2 malalaking mabibigat na espada ang pinutol mula sa magkabilang panig ng halos sabay, at ang target ay si Tang Wulan din, at 2 dilaw na klaseng mecha ang binaril. Ang Soul Guidance Cannon sa kamay ni Tang Zihao ay nakatutok din sa direksyon ni Tang Wulan. Napakalinaw ng iniisip sa puso ni Tang Zihao. Kunin si Tang Wulan sa pinakamaikling panahon at pagkatapos ay muling mabuhay. Tungkol naman sa follow-up, natural na aalagaan ito ng nasa itaas. Sa isang iglap, ang 4 na mecha ay bumuo ng momentum ng malapit at malayong pag-atake kay Tang Wulan. Nakagawa sila ng mga misyon sa Mingdo. Sila ay walang alinlangan na mga elite na mandirigma sa militar. Parehong napakalakas ng kanilang personal na lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Matigas. Ito ay malinaw na mas mahusay kaysa sa Mecha Division ng parehong antas. Gayunpaman, hindi nila alam kung anong uri ng kalaban ang kanilang haharapin. Ang dobleng kampyon ng unang kompetisyon ng Star Battle. Net Federation Challenge, na kilala bilang Golden Dragon King, ay kilala bilang ang unang powerhouse ng kabataang henerasyon, at si Tang Wulan, ang pinuno ng Shrek 7 Monsters ngayon. Keng Keng. Sa sandaling maputol ang dalawang epee, ang hangin ay tila nagyelo. Kasama si Tang Zihao, ang mga mekaniko ng 4 na mecha ay lahat ay nakatitig sa eksena na may natulala na mga mata. Nahaharap sa paglaslas sa dalawang epee, hindi pinakawala ni Tang Wulan ang kanyang martial spirit, ni wala siyang battle armor o mecha na haharapin, ni hindi siya umiwas. Isang ordinaryong aksyon lang ang ginawa niya para harapin ito. Itaas ang iyong mga braso at iunat ang iyong mga kamay. Pagkatapos ay tumama ang dobleng espada sa nakabuka niyang mga palad.
O sa kabaligtaran, iniunat niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang dalawang mecha epee na may napakagandang momentum at isang instant na explosive power na higit sa 10 tonelada. Naramdaman lang ng dalawang dilaw na mecha division na ang kanilang pinutol ay hindi katawan ng tao, kundi isang piraso ng napakatigas na metal. Ang dalawang mecha epee ay biglang natapos, at ang parehong mga pag-iisip ay lumitaw sa kanilang mga isipan ng sabay. Paano kaya ito? Sa katawan ng tao, paanong makakayanan ang pag-atake ng mecha nang hindi gumagamit ng martial spirit at anumang armas? Ito ba, tao pa rin ito? Sila ay nataranta, ngunit si Tang Wulan ay hindi. Sa sumunod na sandali, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng matindi, at ang dalawang dilaw na klaseng mecha ay agad na humiwalay sa kontrol ng mecha division, diretsyong umindayog, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng malakas. Kasabay nito, ang dalawang epee ay pinakawalan, si Tang Wulan ay itinapon ang dalawang epee gamit ang kanyang mga kamay, pinutol lamang ang mga ito sa mga soul cannon ng dalawang purple mecha, at sapilitang pinaikot ang kanilang mga soul cannon sa hangin. Ang cannonball ay umangat sa kalangitan, tulad ng maliwanag na mga paputok, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala kay Tang Wulan. Maging si Xiao Bai, na kanina pa nilalamig, ay hindi maiwasang maging mapurol kapag nakatingin kay Tang Wulan. Ito ba, tao pa rin talaga ito? Sa kanyang mga mata, ang Tang Wulan na ito ay parang humanoid Tyrannosaurus. Walang armas. Nakahubad ito, at hindi niya naramdaman na si Tang Wulan ay may anumang kaluluwang kapangyarihan na inilabas mula sa kanyang katawan. Umaasa sa kapangyarihan ng magkabilang kamay, bigla niyang natalo ang dalawang mecha at hinarang ang dalawang mecha. Hindi tao. Ang lalaking ito ay sadyang hindi tao. Kasabay nito, si Tang Wulan ay tumalon, halos nanginginig lamang ang kanyang katawan, at naabot ang harapan ng mecha ni Tang Zihao, na ang kanyang mga daliri sa paa ay bahagyang nasa tuhod ng mecha. Napakalaki at napakalakas na purple class na mecha, ang mga kasukasuan ng tuhod ay sumabog sa nakakatalim na ingay, at ito ay direktang nabasag. Tumalon si Tang Wulan at tinamaan ng suntok ang purple class na mecha. Boom! Naramdaman ni Tang Zihao ang pagbagsak ng kanyang pinakamamahal na mecha habang nakikinig sa malupit na sirena. Nasa semi-sluggish state pa rin siya sa mga oras na ito. Sa pagiging isang squadron leader ng mecha division ng Mingdu Garrison, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay maaaring ituring na medyo mayaman, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kalaban. Tao ba talaga ito? Sa sandaling ito lang ang nasa isip ni Tang Zihao. Sa susunod na sandali, ang kanyang mecha ay nabagsakan na sa lupa ng mabangis. Kasabay nito, si Tang Wulan ay nasa himpapawid, labis na nakabalat kayo. Sa kanyang isipan, ang mga elemento ng katangian ng hangin ay nagpalapot at umalelay sa kanyang katawan. Ang ibabaw ay tila ganap na lumalabag sa pisikal na direksyon ng baluktot, at sumugod patungo sa huli. Isang lilang mecha. Boom! Sa wakas ay nagpaputok ang Soul Guidance Cannon, at ang malaking cannonball ay malapit ng lamunin ang katawan ni Tang Wulan sa isang iglap. Hindi napigilan ni Molan ang pagsigaw. Kahit gaano pa siya kalakas ngayon kumpara sa dati, babae lang talaga siya. Kung wala si Wan bilang suporta, wala siyang magagawa. Sa sandaling ito, huli na para tawagan si Xiao Bai para tumulong. Ngunit sa sumunod na sandali, ang pag-aalala ay naging sorpresa. Mula sa pananaw ni Molan, ang shell na ginagabayan ng kaluluwa na lumunok sa katawan ni Tang Wulan ay tila nawala sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas sa isang iglap. Pagkatapos ay lumabas si Tang Wulan mula sa resulta ng cannonball, binaril ang purple mecha na parang bulalakaw. Buong bumukas ang frame guard at sabay itinapon palabas ang kaliwang kamao. Medyo maganda pa rin ang reaksyon nitong Purple Class Mecha Division. Gayunpaman, sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng kanyang ginawa ay walang kabuluhan. Boom! Ang kamao ni Tang Wulan ay mukhang kasing puti ng jade, ngunit ito ay sumambulat na may nakakatakot na pagsabog na parang malalim at jade. Ang kalasag ng purple na mecha ay biglang nabasag, at maging ang metal na kamao ay nabasag, na naging dahilan upang sumandal ang malaking katawan nito. Inilabas ni Tang Wulan ang kanyang kaliwang kamao. Nang ihagis niya ang kamao na ito, kitang-kita niya na ang hangin sa paligid ng kanyang kamao ay pinipiga ng hindi nakikitang puwersa, na bumubuo ng isang baluktot na halo, at pagkatapos ay isang malupit na hangin na sumabog. Ang purple class na mecha ay tila tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa sa dibdib, at ang binomba ay lumipad ng patiwarik at tumama sa lupa ng mabangis. Air Cannon. Siyempre, hindi malalaman ni Tang Wulan ang mga kakayahan ng kaluluwa ni Yuanan Yahui. Umasa siya sa purong kapangyarihan para gayahin ang kakayahan ni Yuanan Yahui na ihagis ang suntok na ito. Isa sa apat, nakaharap sa apat na mecha, mula simula hanggang wakas, umasa lamang siya sa kanyang dalisay na kapangyarihan at espiritual na kapangyarihan upang kontrolin ang larangan ng digmaan. Ito ay tunay na makapangyarihan. Bumagsak sa lupa, ang apat na mecha ay nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Sa sandaling ito, umalangaw ang mga sasakyan ng pulis na may malalakas na sirena at mabilis na pinalibutan ang eksena. Hindi napigilan ni Molan na sabihin, ang mga sasakyan ng pulisya ay palaging isang hakbang na huli. Pagkasabi nito, pinandilatan niya si Xiao Bai sa tabi niya, tila nagtatanong kung bakit hindi siya tumulong noon. Ang ekspresyon ni Xiao Bai ay medyo walang magawa, at ang tingin sa mga mata ni Tang Wulan ay ganap na iba sa lamig noon.
Ito ay isang uri ng panatisismo para sa mga kalaban. Bagamat hindi pa rin niya nakikita ang partikular na antas ng cultivation ng tanggulan, nagawa niyang talunin ang apat na mecha na may pisikal na lakas ng mag-isa, anuman ang kanyang martial spirit, hindi siya dapat maliitin. Alam ni Molan ang mga subtleties ng kasalukuyang pagkakakilanlan ni Tanggulan, kaya hindi niya sinabi kahit kanino na si Tanggulan ay isang disipulo ng Shrek Academy, kaya hindi ito alam ni Xiaobai, kilala lang niya ang lalaking nasa harap niya napakalakas, mas malakas kaysa sa inaakala ko, isang mabuting kalaban. Bumalik si Tanggulan kay Molan ng natural, ngumiti sa kanya, at pagkatapos ay tumayo sa likuran niya, na parang hindi niya ginawa ang mga bagay noon. Dumagsa ang mga pulis sa kanila. Kung ikukumpara sa mga sundalo, ang kanilang kagamitan ay hindi pa ganap. Gayunpaman, sa anumang kaso, sila ang mga puwersang panseguridad na kumakatawan sa buong Mingdo. Nang makita ng mga pulis ang apat na mecha ng militar na nakahandusay sa lupa, nagulat din sila. Hindi nagtagal, ang ulo ng isang matataas na opisyal ng pulis ay bumagsak kay Molan at mabilis na tumakbo. Mr. Molan, okay ka lang. Anong nangyari? Malamig na tumingin sa kanya si Molan at sinabing may galit na ekspresyon, sa sikat ng araw, hindi inaasahang inaresto ng militar ang mga tao sa mga kafe ng walang anumang warrant, at binyantaan ang mga ordinaryong tao na may mga armas na pamantayang militar. Sa huli kahit huwag mag-atubiling hawakan ng Motivation A. Nais kong itanong, sino ang nagbigay sa kanila ng karapatan? Posible kaya na ang pera ng nagbabayad ng buwis ay maaaring ibalik ang kanilang mga baril sa kanilang mga sarili, upang ang mga nagbabayad ng buwis ay binalingan nila ang kanilang mga baril, upang sila mismo ang mag-armas sa kanila, upang ang kanilang mga sarili ay mag-armas ng militar, upang ang kanilang mga sarili ay isuko ang kanilang mga baril. Nagbanta sa katatagan at pagkakaisa ng buong federation, hinihiling ko sa iyo na lubusang mag-imbestiga. Tumulo ang pawis sa noo ng matataas na pulis, at ang eksena sa harap niya ay walang kabuluhan. Nang marinig ang sinabi ni Molan, mas lalo siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Tiyak na alam niya na ang kinatawan ng Molan sa harap niya ay isang kinatawan ng mga kalapati. Bagamat bata pa, siya ay may mataas na boses sa gitna ng mga kalapati. Lalo na pagkatapos ng bagong halalan, siya ay inuusig ng banal na espiritu dahil sa kanyang pagiging patas at integridad at sa kanyang pamilya. Bilang isang resulta, siya ay nag-iisa, nang walang anumang alalahanin. Sa ilang banggaan sa mga lawin, nangunguna siya at nakatanggap ng malakas na suporta mula sa bago at lumang dovish congressman. Gayunpaman, hindi niya kayang masaktan sa kabilang panig. Ngunit ang militar doon. Lakas ba ng militar ang makakabangga ng mga munting pulis nila? Ang isa ay hindi maganda, ito ay magdudulot ng malaking problema. Sa kanyang pag-iisip, agad siyang tumugon, Mr. Molan, tiyak na haharapin namin ang bagay na ito ng walang kinikilingan. Sa kasalukuyan, ibabalik namin ang lahat ng mga sundalong ito sa istasyon ng pulisya. Tumango si Molan, patuloy akong mag-follow up sa follow-up, mangyaring sabihin sa akin ang sitwasyon anumang oras. Oo. Sumaludo sa kanya ang matataas na opisyal ng pulisya at agad na pinamunuan ang mga pulis upang harapin ang mga sundalo. Kasabay nito, nagsimulang mag-record ng mga transcript ng mga tao sa nakaraang coffee shop upang kumpirmahin ang nakaraang partikular na sitwasyon. Tahimik lahat ang mga nahuli na sundalo, ngunit mula sa bibig ng mga tao, mabilis na inayos ng pulisya ang sitwasyon. Walang alinlangan, sa pagkakataong ito ang militar ay ganap na irresponsible. Inaresto nila ang mga tao ng pribado, at wala silang warrant of arrest. Ang mga sundalo at mecha na ito ay kabilang sa garrison ng Mingdo. Ang garrison ay responsable para sa pagtatanggol sa Mingdo, ngunit ito ay isang malaki o maliit na bagay upang pakilyusan ang hukbo upang arestuhin ang mga tao ng pribado. Mula sa serial number, madaling malaman ang kaakibat ng mga tropang ito. Hindi nagsalita ang mga sundalo, halatang naghihintay ang militar na harapin ang usapin. Sa oras na ito, hindi pa rin sila nagsasalita. Si Tanggulan ay nanunood kay Molan ng may malamig na mga mata. Nahawakan ito ng maayos ng mga pulis. Ang mga dibisyon ng mecha sa apat na mecha ay pawang, inimbitahan, palabas at pansamantalang binantayan, gayon din ang mga sundalo sa kafe. Pagkatapos ay magtanong ng hiwalay. Nang dadalhin na sana ng mga pulis ang mga sundalong ito pabalik sa himpilan ng pulisya, biglang, isang sasakyan ng militar ang mabilis na yumandar. Nang makita ang kotseng ito, halatang gamaan ang loob ni Tang Zihao na may dumating mula sa itaas, at ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila. Kung tutuusin, base sa ginagawa nila ngayon, kung gusto talaga nilang ituloy ito, dapat sa military court. Mabilis na huminto ang sasakyang militar, at bumaba mula sa itaas ang isang opisyal na may ranggo na tenyente koronel, na sinundan ng dalawang major. Sandali lang. Lumapit ang tenyente koronel sa dating senior police officer at itinaas ang kanyang kamay para pigilan ang mga ito sa patuloy na pagsasakay ng mga sundalo sa sasakyan ng pulis. Kami ay mula sa Garrison Inspection Brigade. Ano ang nangyari? Narinig ko ang aming mga sundalo na nagulat na may ilang hindi pagkakaunawaan sa iyong mga pulis. Sa antas ng antas, ang matataas na opisyal ng pulisya ay hindi mababa sa kabilang partido, at sinabi sa malalim na boses, nagkaroon lang ng tunggalian.
Hindi alam ng mga sundalong ito sa garrison kung sino ang nag-utos sa kanila na banta ang mga ordinaryong tao gamit ang mga sandata na pangmilitar ng walang autorisasyon. Mga search warrant. Kahit na ang mga mecha ay ginamit upang salakayin ang mga ordinaryong tao. Dapat nating imbestigahan ang bagay na ito ng malinaw, o kaya't dapat nating ipagpatuloy ang mga taong ito na sagutin ang mga taong ito, at ipagpatuloy muna natin ang pananagutan sa mga taong ito. Makipagtulungan sa imbestigasyon. Hindi. Ang ating mga tauhan ng militar ay natural na hahawakan ng ating militar. Wala itong kinalaman sa iyo. Mangyaring ibigay ang bagay na ito sa amin. Aabisuhan ka namin kung mayroon kaming karagdagang impormasyon. Gaya ng sinabi niya, ikanaway ng Tenyente Koronel ang kanyang kamay. Bumaba sa sasakyan ng militar ang isang dosenang sundalo na may mga live na bala at pinigilan ang mga pulis na pumunta. Walang alinlangan, dadami pa ang mga pulis, pero pagdating sa weaponry at combat effectiveness, malayo sila sa mga totoong mandirigmang ito. Napakagaling. Malamig na sinabi ni Molan, ito ang lakas ng militar. Talagang insightful. Sino ka? Sumulyap sa kanya ang Tenyente Koronel at kumunat ang noo. Mahinang sinabi ni Molan, hindi ako tao, isa lang akong ordinaryong mamamayan. Ano? Hindi mo ba masasabi ang totoo? Malamig na sinabi ng Tenyente Koronel, ang militar ay nasa tungkulin, at ang mga walang kaugnayang tao ay dapat umalis kaagad, kung hindi, sila ay parurusahan sa pamamagitan ng pag-uudyok ng relasyong militar-pampulitika. Napangiti si Molan, nakakaantok talaga na may magbibigay ng unan, nag-aalala siya na hindi niya mahanap ang hawakan ng militar para suriin at balansehin ang mga lawi na ito. Itinaas ni Xiaobei ang kanyang braso at patuloy na kinunan ang eksena sa kanyang harapan kasama ang kanyang soul communicator. Anong ginagawa mo? Bawal mag-film. Masigla pa rin ang reaksyon ng Tenyente Koronel, at mabilis niyang napansin ang mga kilos ni Xiaobei. Isang major na dumating sa harap ni Xiaobei na may isang hakbang at itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang braso. Malamig na sumangot si Xiaobei at winageway ang kaliwang kamay na parang kidlat. Bumantong hininga ang mayor, umatras ng ilang hakbang, at tumingin sa kanyang palad, nakita na lamang niya na may nakatatak na marka sa kanyang palad. Sa imprint ay may maliliit na sunken character. Kapag naunawaan mo itong mabuti, makikita mo na ang mga karakter na ito ay nakasulat bilang Federal Central Security Bureau. Nang makita ang mga salitang ito, biglang nagbago ang mukha ng major. Alam niya talaga kung ano ang ginagawa ng Federal Central Security Bureau. Ito ay isang napaka-sopistikadong tao na responsable para sa pagtatanggol ng mahahalagang opisyal ng federal government. Kung gusto mong makapasok sa Federal Central Security Bureau, dapat ay cultivation base ka man lang ng Soul King of the Five Rings at kahit isang mecha division sa itaas ng purple rank, syempre, maaari ka ring maging battle armor division. Ang mga tao mula sa Federal Central Security Bureau ay lumitaw dito, na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na babae na kausap lang. Okay. Ang lakas ng loob mong salakayin ang militar. Nakita lamang ng Tenyente Koronel ang kanyang kasama na itinaboy ni Xiaobei, at hindi niya alam kung ano ang nangyari. Malapit na itong mangyari. Tuwang-tuwa ang major, at mabilis na tumalikod at lumapit sa kanya, iniabot ang palad sa harap niya. Nang makita ang mga salita sa kanyang palad, ang ekspresyon ng Tenyente Koronel ay nagbago din ng husto. Magulo ito. Ang pinakamahalagang gawain ng Federal Central Security Agency ay protektahan ang mga federal na kinatawan, at ang mga federal na kinatawan lamang ang karapat-dapat na protektahan ng mga ito. Hindi lahat ng parliamentarians ay may ganoong mga kwalifikasyon. Walang duda na dapat kongresista ang nasa kaharap kung babaeng nasa katanghaliang gulang, at sa ugali ng kabilang partido, makikita na hindi ito dapat kongresista na may magandang relasyon sa militar. Sa kabila ng katotohanan na ang mga lawin ay may mataas na kamay, sa katunayan, kapag ang pangkalahatang halalan at mga pangunahing isyu ay napagpasyahan, isang referendum ang gaganapin. Kung ang usaping ito ay hindi maayos na haharapin ngayon, natatakot ako na malaki ang epekto nito sa imahe ng militar. Ito ay orihinal na isang maliit na bagay, ngunit hindi niya inaasahan na umunlad sa ganoong antas, at ang kanyang mukha ay hindi maiwasang maging mahirap tingnan. Mahina na sinabi ni Molan, ano? Gusto mo ba akong kunin? Nakikita ko kung sino ang naglalakas loob na pigilan ang mga pulis sa pagnenegosyo. Tuloy-tuloy na nagbago ang mukha ng Tenyente Koronel. Ang bagay na nasa harapan niya ay napakahirap ng harapin. Kung talagang gusto nilang hayaan silang kunin ang mga tao, mahirap itong hawakan. Pagkatapos ng lahat, ang Daoluo Federation ay demokratiko pa rin. Ibalik mo muna ang mga tao. Ang Tenyente Koronel ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon, iwinagayway ang kanyang kamay, at nagbigay ng utos sa parehong oras. Siya rin ay humakbang patungo kay Xiaobei, hinarangan ang anggulo ng pagbaril ni Xiaobei sa kanyang katawan. Ni hindi niya nilingon si Molan, na nagkukunwaring hindi niya kinikilala ang pagkakakilanlan ni Molan. Kalmado lang siyang tumingin kay Xiaobei, itong babaeng ito, pakiusap, itigil mo na ang pagbaril. Ang bagay na ito ay nakakaabala din sa iyo na bigyan kami ng mukha. May mga mabibigat na ulat sa hinaharap. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Xiaobei, umalis ka. Malamig na tumingin sa kanya ang Tenyente Koronel, ngunit hindi kumikibo.
Tumabi si Xiaobai, at agad siyang sumunod. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaobai at lumingon kay Molan. Bilang miyembro ng Federal Central Security Bureau, maaari siyang kumilos ng mura at harapin ang iba't ibang sitwasyon kapag pinagbantaan si Molan. Ngunit pagkatapos ng lahat, may isang opisyal sa harap niya, at mayroon pa rin siyang mga pagdududa. Maliban kung mag-utos si Molan. Maaari bang aibuli ng militar ang mga tao? Nagagawa nila ang anumang gusto nila. Sa sandaling ito, isang malinaw na boses ang tumunog, at kaagad pagkatapos noon, ang Tenyente Koronel ay may dagdag na kamay sa kanyang balikat. Lumingon ang Tenyente Koronel at nakita ang isang makisig na mukha. Nang tumingin siya sa kabilang partido, bigla niyang natuklasan na ang mga mag-aaral ng kabilang partido ay talagang naitayo, at sa isang iglap, kasama ang kanyang 6 na singsing na Soul Emperor level cultivation base, nakaramdam din siya ng matinding takot sa buhok na nakatayo ng patayo. Pagkatapos, hinayla siya sa isang tabi, hindi man lang makalaban. Ang panginginig mula sa puso ay naging dahilan upang bahagyang manginig ang Tenyente Koronel. Ang kamay ni Tang Wulan sa kanyang balikat ay halatang walang puwersa, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang paggalaw. Si Xiaobai ay kumukuha pa rin ng pelikula, ngunit ang mga pulis ay nakaharap na sa militar. Sa mga normal na panahon, maaaring hinayaan ng mataas na opisyal ng pulisya na kunin ng militar ang mga tao, ngunit ngayon ay hindi ito magagawa. Sa madilim na asul na mukha ngayon, kung hahayaan niyang kunin ng militar ang mga tao, malamang bukas ay haborin na niya ang uniforme ng pulis. Walang sino man ang pinapayagang lumipat. Hinarangan ng matataas na opisyal ng pulisya ang dinadaanan ng mga sundalo. Ngunit ang mga sundalong ito ay sumunod lamang sa utos ng kanilang commander. Itinaas ng sundalong naglalakad sa harapan ng kanyang soul-guided ray rifle, at hinampos ito ng puwit patungo sa matataas na opisyal ng pulisya. Mangagaw muna ng mga tao, at huwag pansinin ang iba. Ang matataas na opisyal ng pulisya ay natural na hindi isang ordinaryong tao na makakamit ang posisyon na ito. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at 4 na bilog ng mga singsing na espiritu ang bumangon, hinawakan ang soul ray gun gamit ang isang kamay, at direktang itinapon palabas ang sundalo. Biglang nakatutok sa kanya ang lahat ng armas na nasa kamay ng mga sundalo. Sa ilang sandali, ang buong eksena ay tila nanganganib na mawalan ng kontrol. Tumigil ka na. Sa sandaling ito, isang soft drink ang tumunog. Mabilis na tumakbo ang isang lalaki mula sa malayo. Siya talaga yun. Nang makita ang taong ito, ang mukha ni Tang Wulan ay biglang naging mahirap tingnan. Kung ikukumpara sa kahihiyan kagabi, si Shenxing ngayon ay parang bagong tao. Mukha siyang heroic sa uniforme, na may ranggo na Tenyente Koronel na may 2 bar at 2 bituin sa kanyang mga balikat. Medyo mahirap para sa kanya na maabot ang ganoong ranggo sa hukbo sa kanyang edad. Malamig na tiningnan siya ni Tang Wulan. Walang duda na siya ang naging sanhi ng lahat ng magandang palabas na ito ngayon. Gusto lang niyang bawiin ang sarili, ngunit napakalaki ng problema. Ngunit makikita rin na medyo malakas ang puwersa sa likod niya, kung hindi ay hindi siya maglalakas loob na madaling pakilyusan ang mga puwersang militar sa Mingdo. Mabilis na lumakad si Shenxing patungo sa matataas na opisyal ng pulisya at humihingi ng tawad, paumanhin, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Huwag mo pang arestuhin ang aming mga tao. Pagkatapos sabihin ito, mabilis siyang naglakad papunta kay Molan, at pagkatapos, sa ilalim ng natulala na tingin ni Tang Wulan, binigyan niya si Molan ng isang mahigpit na yakap na parang isang maliit na ibon. Ate Molan, bakit ka nandito? Hindi mapigilan ni Molan na matigilan nang makita siya. Xiaoxing, ano ka ba? Ang magandang mukha ni Shenxing at isang grupo ng mga tao, na nakasandal sa tainga ni Molan, ay may ibinulong. Matapos marinig ang kanyang mga salita, biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Molan. Naughty, army is the country's important weapon, how can you arbitrarily mobilize it because of your personal affairs? What if you hurt ordinary people? Ibinaba ni Shenxing ang kanyang ulo, na tila isang maliit na batang babae na may nagawang mali. Magandang kapatid, hindi ko ba malalaman kung ako ay mali? Huwag nang maglakas loob na gawin ito muli. Huwag mo nang sabihin sa aking ama at kapatid na babae, kung hindi, ako ay mahihirapan. Ito ay malaki. Kung ang bagay na ito ay nalalaman mula sa itaas, ako ay matatapos. Magandang kapatid, mangyaring okay. Si Tang Wulan ay mukhang tanga sa tabi niya, at wala nang iba, kahit na ang pabulong na boses ni Shenxing kay Molan kanina ay maliit, paanong hindi niya ito maririnig bilang isang malakas na kaluluwang santo? Ang sinabi niya kay Molan ay si Tang Wulan ay kanyang kasintahan, at silang dalawa ay may awkward na relasyon, ngunit hindi siya nagalit, kaya gusto niyang bawiin siya at linawin ito. Kaya't pinakilos niya ng privado ang hukbo sa galit. Dahil dito, medyo nawalan ng imek si Tang Wulan. Hindi ba ito kalokohan? Kailan pa siya naging boyfriend? Gayunpaman, nakita rin ni Tang Wulan ang ilang lasa mula sa ekspresyon ni Molan. Walang alinlangan, bilang isang kinatawan ng mga kalapati, tiyak na hindi siya nasisiyahan sa militar, ngunit mula sa kanyang saloobin kay Shenxing, makikita na ang pagkakakilanlan ni Shenxing ay hindi pangkaraniwan, at ang mga puwersa sa likod nito ay dapat na nagseselos kay Molan, o kailangan niyang mag-relax sa pagkakaroon nito. Kung hindi, hindi magiging ganito ang ugali ni Molan. Nilingon ni Molan ang kanyang ulo at tumingin kay Tang Wulan.
Hindi umimik si Tangwulan. Sa oras na ito, ang pananatiling tahimik ay ang pinakamahusay. Ayaw din niyang palakihin ang mga bagay-bagay at ilantad ang kanyang pagkatao. Only this time, not as an example. I have to tell your sister about this. From your father's place, please beg her to hide it for you. Galit na sabi ni Molan. Salamat ate. Ate, napakabait mo. Tuwang-tuwa si Shenxing, at hinawakan ang braso ni Molan, nanginginig at nanginginig. Walang magawang sinabi ni Molan, ikaw babae. Talagang hindi ito nababahala. Sayang naman. Sinabi niya ang awa na ito, halatang nakatuon sa bagay na ito. Sumang-ayon si Molan na harapin ito sa mababang paraan, at ang mga natitirang bagay ay natural na magiging mas madali. Kinailangan ng pulis na saktan ang militar, at ang militar ay lumikas din sa pinangyarihan sa lalong madaling panahon at mabilis na lumayo. Nakatayo sa tabi ni Molan, tiningnan ni Shenxing si Tangwulan na may pag-ungol na ekspresyon sa kanyang mukha, iniisip sa kanyang sarili na siya ang may kasalanan, hanggat nandyan siya, palaging walang magiging maganda. Sa pagkakataong ito, inaresto ako ni Sister Molan. Ito ay sobrang nakakainis. Ang problema sa pagkakatuklas ni Tangwulan ay ang nagtitinda na bumili ng sigarilyo sa harap ng coffee shop. Kinokontrol ng pamilya sa likod ni Shenxing ang napakalaking intelligence network, na kinabibilangan ng lahat ng trafficker at pawn. Ang hitsura ni Tangwulan ay naipost sa internal intelligence network ni Shenxing, at siya ay hinanap sa Mingdo. Matapos siyang matagpuan ng tindera ay agad siyang nagulat. Kaya kung ano ang nangyari pagkatapos. Kanina pa talaga nandito si Shenxing, na orihinal na umaasa na mahuhuli muna si Tangwulan, ngunit hindi niya inaasahan na mareresolba ito ni Tangwulan ng ganoon kadali kapag nakaharap ang apat na meka ng walang mga kamay, at pagkatapos ay nanood siya. Pagdating kay Molan, tiyak na alam niya ang mga problema sa pagitan ni Molan at ng militar. Nang makitang mawawala ng kontrol ang mga bagay, mabilis silang lumabas at pinagaan ang mga bagay-bagay. Sinisisi kita. Tahimik na nagreklamo si Shenxing kay Tangwulan. Sa pagtingin sa kanyang bibig, tumalikod si Tangwulan, ibinalik niya ang kanyang sombrero sa kanyang ulo, at hindi siya pinansin. Biglang nagalit si Shenxing, itong lalaking ito, huwag mong hayaang mahulog siya sa aking mga kamay. Gayunpaman, ang kanyang orihinal na hitsura ay tila mas mahusay kaysa sa dati, tila siya ay may higit pa. Lumaki siya sa isang pamilyang militar at napakasensitibo sa hininga ng mga sundalo. Mula kay Tangwulan, tila nakakaramdam siya ng pamilyar na hininga, tulad ng taglay ng kanyang ama, lolo at iba pa. Ayaw man niyang aminin, alam niyang sa puso niya ay mas naging malinaw ang figure ng lalaking ito. Bumalik ka muna. Hindi mo ito magagawa sa hinaharap. Walang magawang sabi ni Molan kay Shenxing. Inilabas ni Shenxing ang kanyang dila, itinuro si Tangwulan, at sinabing, ate, pwede mo ba akong ibalik sa kanya? Ako. Sa puntong ito, hindi niya napigil ang mamula-muli. Ayos ang acting na ito. Nagpunta rin ba siya sa Devil's Island? Tumingin si Tangwulan kay Shenxing at hindi niya mapigil ang hindi makapagsalita. Tumingin si Molan sa kanya, at pagkatapos ay kay Tangwulan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting tuliro. Siyempre hindi siya naniwala sa sinabi ni Shenxing. Kara-rating lang ni Tangwulan dito. Paano siya naging boyfriend ni Shenxing? Ngunit sa oras na ito, hindi siya madaling ilantad ito ng harapan. Ang pagkakakilanlan ni Tangwulan ay sensitibo, at mas imposible para kay Shenxing na alisin ito. Kapatid ko siya. Ikaw na mismo ang magsosolve ng mga problema mo. May hahanapin pa ako sa kanya ngayon. Bumalik ka muna. Sa pagtatapos ng talumpati, lumubog ang mukha ni Molan. Si Shenxing ay hindi na nang ahas na magsalita pa, inilabas ang kanyang dila, at pagkatapos ay binigyan ng masamang tingin si Tangwulan, bago tumalikod ng hindi sinasadya. Sa pagtingin sa kanyang papaalis na figure, may sasabihin sana si Tangwulan, ngunit pinigilan siya ni Molan sa isang kilos. Pinaandar ni Xiaobei ang itim na kotse, isang napakasimpleng kotseng ginagabayan ng kaluluwa. Naunawaan kaagad ni Tangwulan. Sumakay ang dalawa sa kotse, at si Xiaobei ang driver, na nagmamaneho ng kotse patungo sa sentro ng lungsod. Habang nasa daan, hindi umimik si Molan, na para bang may iniisip siya, hindi na nagsalita si Tangwulan, tahimik lang siyang sinundan. Pagkaraan ng maikling panahon, pinaandar ni Xiaobei ang kotse patungo sa underground na garahe ng isang gusali. Bumaba ang tatlo sa sasakyan at sumakay sa elevator. Ang elevator ay pumunta hanggang sa pinakamataas na palapag, at sinabi ni Molan kay Xiaobei, Xiaobei, bumalik ka muna. Huwag ay record ang mga pangyayari ngayon. Ipagpalagay na lang na walang nangyari. Intindihin. Oo, naiintindihan ko. Sumulyap si Xiaobei kay Tangwulan nang may pagtataka bago sumakay ng elevator. Dinala ni Molan si Tangwulan sa isang silid. Malaki ang silid, halos 200 metro kwadrado, ngunit napakasimple ng layout sa loob. Dahil ito ang pinakamataas na palapag, napakaganda ng view mula sa floor-to-ceiling glass, at makikita ito sa malayo. Kitang-kita ang trapiko at ang bakal na gubat sa labas. Binuksan ng madilim na asol ang ilaw, ibinababa ang mga kurtina, at pagkatapos ay pinindot ang isang pindutan.
Ang matalas na pakiramdam ni Tang Wulan ay agad na natuklasan na ang buong silid ay tila natatakpan ng isang layer ng enerhiya, at ang lahat ng panlabas na pagtuklas ay hindi matukoy ang sitwasyon dito. Okay, ngayon pwede ka nang mag-usap. Wulan, mukhang nagkakaproblema ka na. Anong problema niyo ni Shenxing? Si Molan ay nagtatanong hanggang ngayon, at hindi ito madali. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, nagkataon lang na makilala siya. Mahabang kwento. Sa simula, dinala lang niya ang military training mission sa Devil Island at nakilala si Shenxing sa North Navy Regiment at na-hijack siya. Ang bagay ay sinabi muli, kasama ang engkwentro at ilan sa aking sariling mga paghatol. Si Molan ay seryosong nakinig sa kanyang kwento. Sa simula, nakasimangot siya, ngunit unti-unting nag-relax ang kanyang ekspresyon. Sa pagtatapos ng araw, ang ekspresyon sa mga mata ni Tang Wulan ay tila nakangiti. Gumalaw para asarin ang lasa. Ate, ganyan yan. Bakit ka makatingin ng ganyan? Si Tang Wulan ay medyo nahiya nang makita siya. Napangiti si Molan, "Poof, akala ko noon ay nakita ka ng militar, inihayag ang iyong pagkakakilanlan." Ngunit hindi ko inasahan na ang babae ni Shenxing ang inatake sa puso. Isa pa, napakagwapo ng kapatid ko, at muli may kakayahan. Sinong babae ang hindi matutukso para sa iyo? O, hayaan mo na lang. Si Shenxing ay isang napakahusay na batang babae, kahit na siya ay hindi nagkaroon ng napakahusay na pamilya. Kahit na siya ay hindi nagmula sa napakahusay na pamilya. Ang ganitong bagay ay hindi dapat nangyari noon, na nagpapakita kung gaano kakarapat dapat sa kanya. Sinabi ni Tang Wulan na walang magawa, "Ate, huwag mo akong pagtawanan. Paano ko siya makakasama? Mayroon na akong isang taong gusto ko." Oo nga pala, depende sa ibig mong sabihin, parang may kinalaman ito sa kanyang pamilya. Relasyon. Tumango si Molan at bahagyang bumantong hininga, sa kabaligtaran, umaasa ako na ngayong araw ay makatagpo ako ng mga tao mula sa ibang partido. Kung ganoon, sapat na ang pagkakataong ito para maglunsad tayo ng isang anti-militar na aktibidad sa mga tao. Hayaan man lang ang militar. Bahagi ng impluwensya nito. Ngunit hindi kaya ng pamilya Shen. Sa katunayan, ang militar ay hindi monolithic. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-unlad, ang kapangyarihan ng pamilya ay tumagos ng husto sa militar. Nakabuo din ito ng maraming malalaking rehiyon sa Federation. Ilang malalaking pamilya ang nabibilang sa isang lugar na kanilang sarili. Ang kanilang kapangyarihan sa mga lugar na ito ay malalim na nakaugat, at mahirap na silang hawakan ng pamahalaang federal, kahit na ang mga federal na gobyerno. Sa kapangyarihan ay nangangailangan ng suporta ng mga pamilyang ito. Naantig ang puso ni Tang Wulan, ibig mo bang sabihin na ang pamilya Shen ay kamag-anak ng mga kalapati? Tumango si Molan, mayroong 5 pangunahing pamilya sa militar, at ang pamilya Shen ay isa sa kanila at ang tanging sumusuporta sa ating mga kalapati. Ang kontemporaryong patriarch, iyon ay, ang lolo ni Shenxing, ay ang hepe ng pangkalahatang tauhan ng federal na militar. Ang ranggo ng general. Ito ay isa sa 3 higanti ng federal na militar. Ito ay nakatali sa federal na kagamitang pang-federal na ministro at ang federal na komandante ng pamilya. Pangunahing bahagi ng impluwensya ang Northern Navy Regiment at ang Mingdu Garrison. Ang lakas ay masasabing sentro sa panahon ng ating mga kalapati, nagawa nating maging ligtas at ligtas mula sa mga lawin na may mga paraan sa labas ng entablado Moon Royal Soul Teacher Academy. Sa kasong ito, kahit na may makaharap akong katulad ngayon, kailangan kong ipaalam ito kung hindi, kapag natamaan ang pamilya Shen, para sa amin sa kabuuan, magkakaroon ng malaking epekto. Natigilan si Tang Wulan. Hindi nakapagtataka na pabayaan ni Molan si Shenxing, at hinayaan pa ito. Ang iba pang 4 na malalaking pamilya ng militar ay sumusuporta sa lahat ng mga lawin. Tanong ni Tang Wulan. Umiling si Molan, may 3 pamilyang sumusuporta sa mga lawin, na pinamumunuan ng pamilya Chenggo. Bilang karagdagan, sinusuportahan ng mga music hero ng Southern Army Corps ang mga neutral. Ito ang maaari nating ipaglaban. Roka, di ba bahay ni Lezeng yun? Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan. 2 sa 5 pangunahing pamilya ang hindi sumuporta sa mga lawin. Ang sitwasyon ay tila hindi masyadong masama. Hindi nakakagulat na ang mga kalapati ay maaaring mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit hindi pa rin ito optimistiko. Bumantong hininga si Molan, mula nang si Chenggo Dongfeng ay naging may-ari ng Xuanling Pagoda, naging mabilis ang pag-unlad ng pamilya Chenggo. Nagtiis sila sa loob ng maraming taon, at sa sandaling nabaril nila ito, sinakop nila ang isang napakalaking kapangyarihan. May mga alingaw-ngaw na sinusuportahan ito ng Spirit Pagoda, at ngayon ang Chenggo family ay hindi na nakontrol ng mga ito, kahit na ang mga upuan sa loob ng house ay direktang naabot na nila. 1/5. Ito ay hindi kailanman nakita sa kasaysayan ng Federation. Nagulat si Tang Wulan, kung gayon, sa ilalim ng ganoong mga sitwasyon, wala bang anumang mga hakbang ang Federation? Hayaan silang patuloy na mangibabaw sa pamilyang ito. Kung magpapatuloy ito, hindi ba magiging diktadorya ang hinaharap na walang hanggang pamilya? Mataimtim na sinabi ni Molan, nagsimula kami ng maraming talakayan tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, ang pamilya Chenggo ay napakatuso. Kakaunti lang ang mga upuan na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Kahit na umatake kami, wala kaming epekto.
Marami sa kanila ay halatang sila. Ang mga tao doon ay tila walang kinalaman sa kanila sa ibabaw. Sumimangot si Tang Wulan, sister, tapos sabi mo, may kaugnayan ba sa kanila ang pag-atake sa Shrek City? Sumulyap si Molan sa kanya, hindi ako makagawa ng mga conclusion tungkol sa ganitong uri ng bagay, ngunit ang masasabi ko ay napaka-posible nito. Napakababa ng pamilya ng Chenggu. Kung hindi dahil kay Chenggu Dongfeng, ang master ng spirit spreading pagoda, sana ay palagi silang nandoon. Walang halata. Walang sino man ang nakakaalam kung gaano kahaba ang kasaysayan ng pamilya at ito ay nasa likod ng pamilya. Ang Shrek Academy ay ang numero 1 akademya sa mainland, ang pinakamakapangyarihang haligi sa likod ng mga neutral, kasama ang pagkakaroon ng isa pang haligi ng mga neutral, Tang Sect. Walang puwersang ng ahas na maliitin sila. Parehong-pareho ang Shrek Academy at Tang Sect noong panahong iyon, ang mga kalapati man o ang mga lawin ay may kapangyarihan, hindi sila ng ahas na gumawa ng neutral, iyon ay, natatakot sila sa neutral. Pinakamahina sa ibabaw, ngunit ang Shrek Academy at Tang Sect ay nagmana ng 20,000 ang pagkakaroon ng higit sa isang taong gulang ay masyadong malalim, lalo na ang Shrek Academy, kahit sa ang faction, may mga elite mula sa Shrek Academy, at mayroon silang malakas na pakiramdam ng pagiging kabilang sa Academy. Kaya, sa mata ng ilang tao, ang Shrek Academy ay dapat na parang tinak sa mata at tinak sa laman. Ang biglaang pag-atake sa akademya ay tiyak na hindi makukumpleto sa loob ng 1 o 2 araw. Pagkasabi nito, huminto si Molan, Wulan, ano ang gagawin mo sa hinaharap? Kung gusto mong ibalik ang akademya, huwag. Bakit? Sabi ni Tang Wulan. Mapait na ngumiti si Molan, masyadong mahirap. Kung gusto mong ibalik ang Shrek Academy, tatayo ka muna sa kabaligtaran ng lahat ng malalaking pamilya. Kasama ang Shen family at Le family, walang gustong makitang muli ang isang makapangyarihang Shrek. Dahil sa pagkakaroon ng Shrek Academy, pinipigilan ito ang lahat ng pamilya. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Naningkit ang mga mata ni Tang Wulan, ibig mo bang sabihin na ang 5 pangunahing pamilya ay sangkot lahat sa mga aksyon laban kay Shrek? Umiling si Molan, hindi iyon ang kaso. Hindi ko alam kung sino iyon, ngunit mula sa pagsusuri ng mga interes, isang makapangyarihang Shrek Academy ang sumugpo sa lahat ng mga sekta at angkan. Pinahintulutan nito ang mainland na mapanatili ang kapayapaan sa loob ng napakaraming taon. Ikaw, sa palagay mo ba ay 1 araw o 2 araw para kumilos ang mga lawin laban sa Starluo na imperyo? Noon pa man ay alam ko na kung paano nagsimula ang isang federation ng mga tao. Ito ay palaging dahil sa pamamagitan at pagsugpo ng Shrek Academy, hindi nito hinayaan ang digmaan. Ngayon, halos hindi maiiwasan ang digmaan. Hindi natin ito mapipigilan kahit na subukan natin ang ating makakaya. Ito ay dahil nawala ang mainstay ng Shrek. Sa kasong ito, sino sa tingin mo ang gustong makakita ng bagong Shrek na muling lumitaw? Imposible ba iyon? Sa sandaling itayo mo muli ang Shrek, pagkatapos ay kailangan mong harapin ang 5 malalaking pamilya, ang Spirit Spreading Tower, at ang Holy Spirit Cult na nakatago sa dilim. Kahit sino sa mga kalaban na ito ay maaaring makasira sa iyo. Napakahirap, masyadong mahirap. NS. Kuya, alam ko ang iniisip mo. Bilang pinuno ng 7 halimaw ng Shrek ngayon, responsibilidad mo ito, at nanunungkulan ka rin. Pero at least hanggang sa lumaki ka bilang isang matayog na puno, huwag kang padalos-dalos, okay? Masyado akong nawala. Ang daming kamag-anak, ayaw na kitang makita sa hinaharap. Pagkasabi nito, ang madilim na asul na bilog ng mata ay hindi maiwasang maging pula muli, na nagpapakita ng totoong nararamdaman. Noon pa man ay alam na ni Tang Wulan kung gaano kahirap para sa kanya na ibalik ang Shrek Academy, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap. Oo, gaya ng sinabi ni Molan, kapag gusto niyang muling itayo si Shrek, haharapin niya kahit ang lahat ng malalaking puwersa sa buong Daoluo Federation. Wala sa mga malalaking puwersang ito ang gustong makakita ng isang makapangyarihang Shrek na muling lumitaw, at ito ang pinakamalaking problema na kailangan niyang harapin. Pero bakit hindi mo gawin kung mahirap? Bilang Shrek 7 Devils, anuman ang mangyari, dapat niyang ilabas ang landas na ito. Ngunit ang mga salita ni Molan ay nagpapaalala man lang sa kanya na hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos bago siya handa. Kahit na magsimula ang Federation ng digmaan laban sa Dowling Empire at Starluo Empire, hindi angkop para sa kanya na ilantad kaagad ang balita ng muling pagtatayo ni Shrek, kaya kailangan pa rin niyang gumawa ng higit pang paghahanda sa dilim. Ate, huwag kang mag-alala, hindi ako kikilos ng padalos-dalos hanggat hindi ako sigurado. Mapapabilis ko rin ang aking paglaki. Hinawakan ni Tang Wulan ang kamay ni Molan, pinapanood siyang umiiyak, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Noong unang panahon, nagkaroon ng masayang tahanan si Sister Molan, ngunit ngayon ay naging ganito na. Ang sariling pag-iisip ay dapat na muling ayusin, ngunit kailangan ding mag-ipon ng lakas ng palihim. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng mas maraming suporta maaari kang magkaroon ng matatag na panghahawakan sa sandali ng muling pagtatayo ng Shrek. Tinanong ni Tang Wulan si Molan tungkol sa kasalukuyang sitwasyong pampolitika sa mainland, lalo na ang kasalukuyang patakarang militar para sa paghahanda para sa isang digmaan. Alam na alam pa rin ni Molan ang sitwasyon ng militar.
Sa kasalukuyan, ang Bureau ay nagtitipon ng mga puwersa sa istasyon ng North Navy Regiment at East Navy Regiment. Walang duda na ang Daoluo Federation ang pinaka-advanced sa mga tuntunin ng soul-guided weapons. Sa pag-unlad ng soul guidance technology, ang modernong labanan ay hindi na ang may mataas na kamay. Kasabay nito, ang Federation ay sumusulong na ngayon sa paggawa ng mga higanteng barkong pandigma. Kahit na ang soul guidance fighter ay maaari nang magsagawa ng long-range combat, ang supply line ay masyadong mahaba. Ang higanteng barkong pandigma ay umabot na sa antas ng kakayahang magdala ng mga manlalaban at magbigay sa kanila. Ito ay magiging isang mahalagang sandata para sa mga direktang welga ng militar laban sa Daoling Empire at Starluo Empire sa hinaharap. Ang lahat ay nangyayari ng puspusan, at ayon sa haka-haka ni Molan, pagkatapos ng halos isang taon o higit pa, pagkatapos ng lahat ng paghahanda ay tumigil, ang digmaan ay tiyak na magsisimula. Sister Molan, kahit gusto ng Federation na magsimula ng digmaan, hindi ba't lilinisin muna nito ang loob? Kung hindi na-resolve ang problema ng Holy Spirit cult, kapag nagsimula na ang digmaan, ano ang dapat gawin ng Holy Spirit kung magdulot ito ng kaguluhan sa loob ng Federation? Mapait na ngumiti si Molan, ang tanong mo ay kasalukuyang pinakamahalagang pag-atake natin laban sa mga lawin. Gayunpaman, ang kulto ng banal na espiritu ay masyadong tuso at malihim. Kung walang tiyak na impormasyon, walang paraan upang magsimula. Ang opinyon ng mga lawin ay hindi ito magagawa. Itigil ang pagkain dahil sa pagkabulol, at ang isang banal na espiritu ay hindi makakaimpluwensya sa diskarte ng buong Federation. Ang Hawks ay bumaling na ngayon upang suportahan ang pananaliksik sa paggalugad sa kalawakan, at nagpahayag din sila ng malakas na suporta para sa pananaliksik sa spacecraft. Ngunit pagkatapos na suportahan ito, iminungkahi nila na gusto nilang paspusang bumuo ng paggalugad sa kalawakan at makahanap ng isang planeta na angkop din para sa ating pag-iral ng tao. Kaya, nangangailangan ito ng maraming mapagkukunan upang suportahan. At ngayon, ang mga mapagkukunan ng buong kontinente ay kakaunti na rin. Gayunpaman, pagkatapos matugunan ng mga pangunahing mapagkukunan para sa Federation ay wala na. Ang kontinente ng Daoling ay mayaman sa mga mapagkukunan para sa pag-unlad ng lahat ng sangkatauhan, ang digmaan ay kinakailangan din, dahil ang dalawang imperyong ito ay hindi makapagbibigay sa atin ng kanilang sariling mga mapagkukunan tanging sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng buong bituin ng Daoluo o maaari nating mas mahusay na mabuo ang teknolohiyang ginagabayan ng kaluluwa at makakilos patungo sa pagsakop sa universo. Natahimik si Tang Wulan sa ilang sandali, ngunit kailangan din niyang aminin sa kanyang puso na ang pahayag ng isang lawin ay matibay. Gayunpaman, kapag nagsimula ang digmaan, ang mga ordinaryong tao ang unang magdurusa. Ang Daoling Empire at ang Starluo Empire ay pawang mga tao na umalis mula sa orihinal na Daoluo continent, at sila ay mga kababayan din. Paano mo matitiis na malupit sila? Mapait na ngumiti si Molan, ang mga maniobra ng mga lawin ay nakatanggap ng suporta ng ilang mga neutral at ng suporta ng mga tao. Kung tutuusin, ang ganitong uri ng digmaan ay hindi nagaganap sa ating mainland. Malayo sa ibang bansa, hindi ito ibibigay sa atin. Ang mga tao ay nagdulot ng labis na pagkalugi, na isang mahalagang dahilan na handa nilang tanggapin. Sumimangot si Tang Wulan, ang mga digmaan ay magkapareho. Ito ay maikli lamang ang pananaw. Maaaring sirain ng banal na espiritu ang lungsod ng Shrek, at posibleng sirain ang alinman sa ating mga lungsod. Ang gayong malaking kalaban ay hindi muna lumulutas, ngunit nais lamang na sumalakay. Totoo talaga ito. Bumantong hininga si Molan, nakakaantig ang mga benepisyo. Walang kwentang sabihin ngayon. Ang digmaan ay karaniwang hindi na mababawi. Sinabi ng mga lawin na ang templo ng digmaan ay makikipagtulungan sa Spirit Tower, magbabantay sa Federation, at handang harapin ang banal na espiritu. Nagpahayag din sila ng kanilang pagtitiwala na kung may isa pang patayan ng banal na espiritu, handa rin silang kunin ang ating pananagutan. Sinabi ni Tang Wulan, kung tungkol sa mga kalapati, mayroon bang anumang mga follow-up na pamamaraan upang i-target ang mga lawin? Umiling si Molan, wala pang mabisang tagumpay, ngunit maaari ko lamang mapanatili ang kapangyarihan na mayroon tayo ngayon hanggat maaari. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong sumuko kapag kaharap ang pamilya Shen. Wulan, personal na kapangyarihan napakaliit nito. Kahit na maaari kang lumaki sa pinakamataas na kapangyarihan sa mundo sa hinaharap, magiging isang tao ka lang pagkatapos ng lahat. Huwag kang pabigla-bigla. Tahimik na tumanggaw si Tang Wulan, naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, hindi ako kikilos ng pabigla-bigla. May sense of measure ako. At saka, alam ko rin kung paano haharapin ang lahat ng ito. Sister, pagkatapos ay babalik muna ako. Pwede tayong bumalik anumang oras. Keep in touch. Patuloy siyang pinalabas ni Molan sa gusali, pinapanood si Tang Wulan na sumakay sa isang taxi, pinapanood siyang umalis, at nagbuntong hininga sa kanyang puso. Ang nakababatang kapatid na ito, sa murang edad, ay napakaraming gamit sa kanyang likod. Kaya lang, kahit siya mismo, wala siyang maitutulong ngayon. Nang bumalik siya sa kanyang tirahan, direktang nagsimulang magnilay si Tang Wulan. Nais niyang ayusin muli ang kanyang mga iniisip. Ang ilan sa mga orihinal na plano ay kailangang pagbutihin. Siyempre dapat na muling itayo ang Shrek Academy, ito ay walang duda.
Ngunit ang kanyang orihinal na ideya ay malamang na hindi maisa sa katuparan. Ito ay hindi isang sitwasyon kung saan ang mga taga-suporta ng Shrek Academy ay magagawang muling itayo ang Academy sa isang tawag. Gaya ng sinabi ni Molan, kung muling itatayo ang Shrek Academy, haharapin ito ang halos lahat ng pangunahing puwersa sa buong kontinente. Pagkatapos, ng walang sapat na paghahanda at pag-unawa, ang akademya ay hindi maaaring lumitaw sa maliwanag na bahagi. Hindi sa ibabaw, ngunit paano ang sa ilalim ng lupa. Kahit na ang balita mula sa bibig ni Molan ay hindi masyadong optimistiko, ito ay nakakatulong pa rin sa plano ni Tang Wulan. At least mas magiging maingat siya sa pagharap sa lahat at hindi madaling mapusok. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, na nagpayaman sa kanyang buong ekspresyon. Napakahusay na mate at tago ng banal na espiritu ang kanilang mga sarili, at mayroong suporta ng Tang Sect sa likod nila, bakit hindi rin nila maitago si Shrek? Sa anumang kaso, kailangan mo munang bumalik sa Shrek City upang tingnan. Pagdating ko sa Mingdo sa pagkakataong ito, malinaw na malinaw ang balitang gusto kong malaman. Ang susunod na hakbang ay sundin ang iyong sariling mga ideya ng hakbang-hakbang. Kinaumagahan, isinakay ni Tang Wulan si Long Yuzo at ang iba pa, at hiwalay na sumakay sa Soul Guidance Train at dumiretso sa dating lugar ng Shrek City. 27 tao ang nahahati sa 5 karwahe. Magkasamang naglakad sina Tang Wulan at Long Yuzo, nakadamit bilang mag-asawa. Maliban kay Tang Wulan na siya mismo ang nagkumpleto ng makeup at gumamit ng peking identity certificate na Long Yu, lahat ay nagpakita ng kanilang tunay na kulay. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay hindi sensitibo. Nakaupo sa Soul Guidance Train, hindi nagmamadali si Tang Wulan na makaramdam ng kirot sa kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang mabilis na paggalaw ng tanawin sa labas ng bintana. Sa kabaligtaran, medyo inaabangan niya ito. Kung ma-hijack muli ng Holy Spirit Cult ang tren, maaari rin siyang maghiganti para sa mga guro at estudyanteng namatay sa Shrek Academy. Ngunit hindi ko alam kung bakit, ang Holy Spirit Cult ay hindi lumitaw sa mainland sa mahabang panahon, na naglulunsad ng isang pag-atake ng terorista. Isang beses lang lumitaw sa Blood God Legion. Hindi sila nakaranas ng isang mapangwasak na suntok, at sila ay biglang nawala ng lubusan, na talagang nakakalito. Naramdaman pa ni Tang Wulan na sadyang binabaliwala ng banal na espiritu ang kanyang pakiramdam ng pag-iral upang isulong ang digmaan. Sa sandaling sumiklab ang digmaan, ang deployment ng mga tropa sa loob ng Federation ay hindi maiiwasang mawalan ng laman. Sa oras na iyon, sa sandaling maglunsad ang Holy Spirit Cult ng isa pang pag-atake ng terorista, magiging mas malala ang sakuna. Upang muling mabuo ang Shrek, hindi lamang kailangang balansehin ang mga panlabas na puwersa upang mapigilan nila ang isa't isa at hindi makagambala sa pagpapanumbalik ng akademya. Kasabay nito, kinakailangan ding sirain ang masamang espiritu na itinuro ng banal na espiritu. Ang lahat ay mahirap sa simula, walang alinlangan, ito ang pinakamahirap para kay Tang Wulan ngayon, ngunit ang kanyang pag-iisip ay unti-unting naituwid. Lalo na pagkatapos makipag-usap kay Molan, mas nauunawaan niya na hindi siya dapat kumilos ng masyadong padalos-dalos sa kasalukuyang sitwasyon, at ang masyadong pagmamadali ay magkakaroon lamang ng hindi produktibong epekto. Ang Shrek Academy ay naiwan sa mga sunog na ito, at hindi na nila matitiis ang anumang pagkalugi. Mas gugustuhin kong maging maingat, mas gugustuhin kong patalasin ang iyong espada sa loob ng 10 taon kaysa makipagsapalaran ng walang taros. Kung tutusin, malayong-malayo sila sa pagiging matatag nila ngayon. Nang ibalat kayo ni Tang Wulan ang kanyang sarili at iniwan ang Mingdo kasama ang pangkat ng Blood Dragon, si Shen Xingzeng ay nakaupo sa kanyang silid na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nawala. Nawala ang masamang tao na iyon, nang hindi nag-iiwan ng bakas. Paano ito? Pagkatapos na humiwalay kay Molan noong araw na iyon, lihim niyang itinalaga ang kanyang mga tauhan, naghihintay na lumitaw si Tang Wulan, ngunit ito ay kontraproduktibo. Oo, nang umalis si Tang Wulan sa gusali ng opisina kung saan naroon si Molan, sumunod ang kanyang mga tao, ngunit bumaba si Tang Wulan sa bus sa kalagitnaan at pagkatapos na dumaan sa isang shopping mall, lumipad ang mga tao at nawala ng walang bakas. Mula nang makilala niya si Tang Wulan nang lasing siya noong araw na iyon, alam niya na ang lalaking ito ay napakahusay sa makeup, kaya mas mahirap itong hanapin. Hindi, pagkatapos na sa wakas ay makakuha ng balita tungkol sa kanya, hindi ko dapat hayaang mawala siya sa aking mga mata ng ganito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Shen Xing na tanungin si Molan para sa kailanawan. Ate Molan. Pagbukas ng pinto, lumapit si Shen Xing sa mesa ni Molan na may ngiti sa kanyang mukha. Bakit ka na naman babae ka? Anong magagawa ko? Ay oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa kapatid mo yung araw na yon. Nagkataon na pumunta ka para paalalahanan ako. I will call him a message now. Habang nagsasalita, ay dadial na niya ang Soul Guide Communication. Ang figure ay nagmamadaling lumibot sa desk at hinawakan ang kanyang kamay, ate, dahil nakalimutan mo na, hayaan mo na itong sumabay sa hangin. Hehe, good sister, may pupuntahan ka. Off. Sumulyap si Molan sa kanya at sinabing, ano ang problema? Pag-usapan natin ito. Sinabi ni Shen Xing na may malungkot na ekspresyon, hindi pa ito ang kalaban.
Kung medyo alanganin ako, mawawala na ako. Paano pa ako pabigla-bigla na magpapakilos ng militar para arestuhin siya? Ate, alam mo kung saan siya nagpunta? Ganun ba? Sabik na sabik akong mahanap siya. Tiningnan siya ni Molan na may mahinang ngiti, boyfriend mo ba talaga siya? Shinger, good girl ka, at family friends din ang dalawang pamilya natin. Magsasabi ka ng totoo tungkol sa kapatid mo, anong nangyayari? Ako. Magtatanong muna ako sa iyo, alam mo ba ang pangalan niya? Kilala mo ba kung sino siya? Saglit na natigilan si Shenxing, at mabangis na sinabi, siya ay mula sa Shrek Academy. Siyempre alam ko. Sister, ikaw. Bahagyang gumalaw siya sa kanyang puso, malabong hulaan na maaaring ibang-iba ang relasyon ni na Molan at Tangulan. Pangkalahatan. Marahan na bamantong hininga si Molan, Shinger, may mga taong hindi mo dapat makipag-ugnayan. Nakikita kong gusto mo siya, pero, alam mo ba na ang pagkagusto sa isang tulad niya ay malamang na makakaapekto sa iyo sa natitirang bahagi ng iyong buhay? At tiyak na negatibo ang epekto nito. Kahit ang iyong pamilya ay hindi sisang-ayon sa iyo. Hindi mo alam kung ano ang nangyari sa Shrek Academy. Kung talagang hindi mo ito gagawin para sa kanyang kabutihan, kung gayon, mas mabuti na gawin mo ito para sa kanyang kabutihan, kung gayon, para sa ikabubuti niya. Napakasensitibo ng identity, at hanggang ngayon marami na ang naghahanap sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Shenxing, ate, ano ang ibig mong sabihin? Bamantong hininga si Molan, hindi ko masyadong masasabi ko lang sa iyo na hindi siya bagay para sa iyo. Tulad niya, para sa iyo ay parang gamo-gamo sa apoy, malamang na madudurog ito o maging abo. Hindi ito ang dapat mong lakaran. Hindi ako naniniwala. At hindi ko talaga siya gusto, ako lang. Sa puntong ito, tinadyakan ni Shen Xingming ang kanyang paa at galit na sinabi ba niya sa iyo ang lahat? Tumingin si Molan sa kanya ng nagniningning na mga mata, ano sa tingin mo? Galit na sinabi ni Shen Xing, nasaan siya? Gusto ko siyang makita at harapin siya. Siya. Nang tumingin sa kanya, nanlambot ang madilim na asol na mga mata, tumayo at hinawakan ang ulo ni Shenxing, silly girl, nandito si ate, paanong hindi mo nakikita ang iniisip mo? Gusto mo talaga siya. Tama. Pero, kalimutan mo na siya. Para sa iyo, para siyang lason. Matapos wasakin ang Shrek Academy, alam mo ba, bilang isang miyembro ng Academy, anong malalaking responsibilidad ang kanyang dinadala? Ito lang ang responsibilidad na ito ay nakahinga na siya, paano siya mai-inlove sa iyong mga anak? Higit pa rito, sensitibo ang iyong pagkakakilanlan. Kapag may kasama ka, paano mo haharapin ang lolo mo, tatay mo, at kapatid mo? Kung ang pamilya Shen ay may isang prostitute na nagpakasal sa isang tao mula sa Shrek Academy, alam mo ba na ang iyong pamilya ay malamang na makaranas ng isang mapangwasak na dagok? Gaano kabigat ang bagay sa likod nito? Talagang hindi ito isang bagay na maaari mong harapin bilang isang maliit na batang babae. Kaya, sumuko ka na. Imposibleng ikaw at siya. Kalimutan mo na siya at mamuhay ng sarili mong buhay. Hindi. Biglang sumigaw si Shenxing, kinakagat ng kanyang mga ngipin ang kanyang ibabang labi. Sa ilang sandali, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kailangan ko siyang mahanap, kailangan kong hanapin ang kontrabida, gusto ko siyang patayin, gusto kong gumanti sa kanya, ako. Habang sinasabi niya, umatras siya, at biglang tumalikod at tumakbo. Nang makita siyang umalis, walang magawa si Molan, ang sarili niyang kapatid. Kahit na wala kang nagawa, mayroon pa ring napakalaking atraksyon. Oo. Kung mas bata ka ng 10 taon, paano ka hindi maaakit sa kanya? Anuman ang hitsura o kakayahan, lahat ay may matinding pagkahumaling sa kabaligtaran na kasarian. Pero sinabi niyang may mahal na siya, at hindi niya alam kung sino yun. Kalimutan mo na, dapat pa ring sabihin ang bagay na ito kay Shen Yu. Siya at si Shen Yu ay naging matalik na magkaibigan mula noong sila ay bata pa, at ang dalawang pamilya ay matalik na magkaibigan. Kalaunan, pagtanda nila, iba-iba na ang landas nila. Walang alinlangan, mas magaling pa si Shen Yu noong bata pa siya, ngunit hindi niya kailanman naapektuhan ang kanilang damdamin. Ito ang dahilan kung bakit itinuring niya si Shenxing bilang isang nakababatang kapatid na babae. Shen Yu, ako ito. May gusto akong sabihin sa iyo tungkol kay Shinger. Mingdo Garrison Area, punong tanggapan. Pagkababa ng telepono, medyo pangit ang mukha ni Shen Yu. Sa katunayan, matagal na niyang natuklasan na medyo abnormal ang kalagayan ng kanyang kapatid. Ganito ang kaso noong nasa North Navy Regiment pa ako, pero pagbalik ko, parang lumalala. Paanong hindi niya malalaman ang tungkol sa alkoholismo ni Shenxing? Dahil dito, maraming beses pa niyang pinagalitan si Shenxing, ngunit umiyak si Shenxing at sinabi sa kanya na hindi siya makatulog sa gabi at may matinding insomnia. Kung hindi umaasa sa katotohanan, hindi siya makatulog at ang mga tao ay babagsak. Sa kawalan ng pag-asa, maaari na lamang siyang umasa sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng lahat, si Shenxing ay walang anumang problema sa ibang mga lugar. Matapos ang karanasan ng North Navy Regiment, lalo siyang nabighani ngayon. Naabot pa nito ang antas ng 5-ring Soul King. Sa kanyang cultivation base, kahit na uminom siya ng sobra, hindi siya halos nabantaan. Natural na naniwala siya sa tawag ni Molan.
Dahil kaya sa batang iyon ang matinding insomnia ng kapatid ko. Sa isip ni Shen Yu, lumitaw ang gwapong binata na may matingkad na mga mata, kahit nasa harap ng libu-libong tropa at kabayo ng North Navy Regiment, tila kalmado siya. Hindi alam ni Shen Xing ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nag-imbestiga si Shen Yu pagkatapos. Bagamat walang sinabi si Mo Lan, isang pangalan pa rin ang lumitaw sa isip ni Shen Yu. Tang Wulan, ang lalaking iyon ay dapat na si Tang Wulan. Ang Shrek Academy ay ang una sa 7 Shrek Monsters. Hindi man lang siya namatay. Hindi ba namatay sa Big Bang na iyon? Ayon sa balita, dapat ay nasa Shrek Academy siya noon. Kahit si Mo Lan ay hindi alam, hindi niya sinasadyang inilantad ang katotohanan na si Tang Wulan ay buhay pa sa isang mabuting kasintahan. Dahil mismo sa pag-alam sa pagkakakilanlan ni Tang Wulan kaya mas pangit ang mukha ni Shen Yu, sarili kong kapatid. Pero nine love talaga ako sa isang hindi kapani-pani walang lalaki. Kaya ano ang ginawa ni Tang Wulan sa Ming Dynasty? Ano ang susunod niyang gagawin? Sa kanyang kahalagahan sa Shrek Academy, may isip ang kanyang layunin sa hinaharap. Hindi mo dapat hayaang lumahok ang batang babae. Lalo na para hindi malito sa kanya. Halika rito. Dalhin mo sa akin si Lieutenant Colonel Shen Xing, nasaan man siya, kailangan ko siyang makilala sa loob ng 1 oras. Ang babaeng ito ay hindi dapat payagang manggulo. Napakahalaga ng bagay na ito. Habang walang nangyari, dapat itong masakaw sa duyan. Ang Seoul Dao high-speed na tren ay talagang ang pinakamaginhawang paraan ng transportasyon sa isang regular na ruta. Sa ligtas na paglalakbay, dinala ni Tang Wulan ang kanyang mga kasosyo sa Tiandao City sakay ng kotse. Oo, sa Tiandao City lang ako makakaupo. Ang orihinal na sentro ng transportasyon ng Shrek City ay pinasabog kasama ng Shrek City. Walang sino man ang may balak na magtayo muli. Tila nabawi ang sigla ng Tiandao City, at nanatiling katulad ng dati, na may antikong anyo, na nagpapakita ng maraming katangian ng sinaunang panahon ng Daoluo Continent. Ang mga sundalo ng Blood God Legion ay halatang napaka-curious sa lugar na ito. Karamihan sa kanila ay halos hindi pa nasa loob ng bansa. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kakaibang lungsod, kabilang ang Longyuzo, na tumitingin sa paligid ng may pag-uusi sa paminsan-minsan. Hiniling ni Tang Wulan sa lahat na kumalat at panatilihin ang isang tiyak na distansya upang maiwasan ang pag-akit ng atensyon. Pamilyar pa rin siya sa Tiandao City, hindi pa banggitin na ang kasalukuyang punong tanggapan ng Blacksmiths Association ay nandito. Maghanap ka muna ng matitirhan. Yuzo, ipaubaya muna sa iyo, kuya, pamilyar ka ba sa Tiandao City? Tanong ni Tang Wulan kay Airong. Hinawakan ni Airong ang kanyang malaking kalbo na ulo, okay lang, may mga impression. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, tulungan mo si Yuzo, hindi pa siya nakakapunta rito, may kailangan akong harapin. Makikipag-ugnayan kami sa Soul Communicator mamaya. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Hindi napigilan ni Jiang Wuyo na magreklamo, lalong nagiging irresponsible ang taong ito. Wala siyang nakikita buong araw. Tumahimik ka. Pinandilatan siya ni Long Yuzo. Nagkibit-balikat si Jiang Wuyo at bamantong hininga, ito ay talagang hindi patas na pagtrato. Hindi siya pinansin ni Long Yuzo, at pagkatapos makipag-usap kay Airong, pinangunahan niya ang lahat sa loob ng Tiandao City. Sumakay si Tang Wulan sa taxi at pumunta sa lugar na pinakapamilyar niya. Diniyal ang numero sa Seoul Guidance Communicator, at hindi nagtagal, ang kabilang panig ay konektado. Wulan. Boses ni Zenhua. Tito, ako na. Bumalik na ako. Nasa headquarters ka ba? Ipinahayag ni Tang Wulan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ng maigsi. Saglit na natahimik si Zenhua, halika. Nandito na ako. Dumaan ka sa pinto sa likod. Pagkalipas ng 5 minuto, nagpakita na si Tang Wulan sa opisina ni Zenhua. Pagpasok pa lang niya sa opisina, nakita niya ang mga pamilyar na figure, hindi lang si Zenhua, kundi pati na rin ang sarili niyang guro na si Mu Chen. Guro, Tio. Humakbang si Tang Wulan ng 2 hakbang bago yumuko. Ngunit tumayo si Mu Chen at huminto. Good boy. Ikaw ang Golden Dragon King na sumali sa Star Dao Prospects Federation Challenge, tama ba? Tumawa si Mu Chen. Tumango si Tang Wulan. Sinabi ni Mu Chen, oo, hindi ako ikinahihiya nito. Ang antas ng iyong paglilinang, ang guro ay halos hindi mo nakalaban. Ngunit, bumagsak ba ang iyong pagpanday? Humalaklak si Zenhua, sisigot ako sa tanong na ito para sa kanya, at hindi ito nabigo. At malalampasan ka rin nito. Oh, paano mo nalaman? Nagtataka na tanong ni Mu Chen. Ngumiti si Zenhua at sinabi, kahapon tinawag ako ng matandang si Yaoling ng isang newsletter. Nagrereklamo na mayroon akong napakahusay na disipulo na nagsara ng pinto at hindi sinabi sa kanya. Ang pangalan ko ay Gu Yu, ang alagad na nagsasara ng pinto, na nagpapakita na malapit na siyang makapasok sa ikawalo. Ang antas ng forging ng first level na Saint Craftsman, ay asul na ang hangganan ng pagpunta niya sa akin. Level 8. Naabot mo na ba ang threshold ng level 8? Nagulat si Mu Chen. Siya mismo ay isang ikawalong antas na Saint Craftsman, at syempre alam niya kung gaano kahirap ang ma-promote sa isang ikawalong antas na Saint Craftsman. Nang marinig na talagang naabot na ni Tang Wulan ang antas na ito, paanong hindi siya magugulat?
Sinabi ni Tang Wulan, medyo naramdaman ko lang. Ang lakas ng aking pag-iisip ay nasira kamakailan, kaya naging mas malinaw ang aking pangunawa sa metal. Sa totoo lang medyo nahihiya siya sa puso niya. Sa katunayan, sa mga araw na ito ng Blood God Legion, hindi siya gaanong nagtrabaho sa panday. Ang antas ng forging ay nagawang umunlad, bilang karagdagan sa dahilan na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay itinaas sa espiritual na kaharian, ito ay dahil din sa siya ay pinapabore ng buong kontinente ng Daoluo, at mayroon na siyang paunang pag-unawa sa ilang mga prinsipyo sa langit at lupa, at ang feedback ay tungkol sa panday. Ito ay may bilis ng pag-unlad sa pamamagitan ng mga leaps at hangganan. Ngunit kung nais niyang talagang maabot ang ikawalong antas, kailangan niyang maging matatag sa pamamagitan ng pagpapanday. Kahit ano, ito ay isang mahusay na bagay. Tama ka. Ang ikawalong antas Sage Craftsman sa kanyang 20s, hahaha, sir, hindi ka kumbinsido. Kahit na ang kalmado ni Mokhen ay kalmado, hindi niya maiwasang ipakita ang kanyang pagmamalaki sa oras na ito. Ang kulay. Galit na sinabi ni Zenhua, nakarating si Wulan sa antas na ito, dahil ba nag-iisa ka? Hindi mo nakita ang sinabi niya kay Yaoling, apprentice ko ba ito? Hindi ka ba nabanggit? Ang dakilang Jiyong ni Tang Wulan, sinabi niya noong panahong iyon ay disipulo ni Zenhua, pangunahin upang gawing mas katanggap-tanggap si Yaoling. Hindi ka nag-uudyok ng paghihiwalay, walang silbi. Akin ang alagad ko, kaya't sumama ka sa iyong mga mata. Si Mu Chen ay hindi nalinlang. Ngumuso si Zenhua, tumingin kay Tang Wulan, at sinabing, Wulan, bakit ka bumalik? Huwag kang maging kampante dahil kaunti lang ang nakuha mo. Dapat mong malaman kung ano ang haharapin mo sa hinaharap. Maaari mong harapin ang puntong ito ng paglilinang ngayon. Tumango si Tang Wulan, naiintindihan ko ang tiyuhin. Ngunit kailangan kong magsimulang maghanda. Hindi ko pa naisip na muling itayo ang Shrek Academy ngayon, ngunit kailangan ko munang gumawa ng ilang gawaing paghahanda. Mas naiintindihan ko ang lahat ng bagay sa mainland, kasama ang bawat isa ang sitwasyon ng malalaking puwersa, at kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Shrek na pakilusan, kasama ang pamilyar sa sitwasyon ng Tang Sect, babalikan ko muna ang lyric, babalikan ko muna ang oras. City. Pumunta at tingnan muna. Sa puntong ito, hindi maiwasang lumabo ang kanyang ekspresyon. Walang kamalay-malay, ang eksena ng huling sandali ng Great Sky Daoluo nang sumiklab ito upang protektahan sila ay lumitaw ng hindi namamalayan. Tumango si Zenhua, iba ito sa nakaraan. Kailangan mong mag-ingat at mag-ingat. Maging ang ating samahan ay hindi ganap na ligtas. Paano kapag pumunta sa Shrek City? Gusto kong marinig ang iyong plano. Sinabi ni Tang Wulan, sa susunod, tututukan ko ang pagpapabuti ng aking sarili at pakikipag-ugnayan sa lahat ng magagamit na kapangyarihan. Huwag mag-alala, hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Kung mayroong anumang malaking aksyon, tiyak na aabisuhan muna kita. Sinabi ni Zenhua, sa tuwing kami ang sinusuportahan mo. Gayunpaman, kailangan mong maunawaan na tayo man, o Tang Sect, may iba pang puwersa na gustong sumuporta sa iyo, kung ito ay sinasadya at hindi mapigilan, natatakot ako na walang kikilos. Naiintindihan mo ba? Hindi lamang dahil matalino kang protektahan ang iyong sarili, ngunit higit sa lahat, ang bawat isa sa atin ay hindi lamang para sa ating sarili. Naiintindihan ko. Tumango si Tang Wulan. Sinabi ni Zenhua, kung ito ay 10,000 taon na ang nakalilipas, ang malakas na personal na lakas ay talagang makakalutas ng maraming problema, iminumungkahi ko na subukan mo munang pagbutihin ang kahit man lang sa antas ng title Daoluo, o kahit na magsanay hanggang sa limitasyon ng Daoluo bago isaalang-alang ang muling pagkabuhay ng Shrek. Ngunit sa pagsulong ng Soul Guidance na teknolohiya, kahit ang Extreme Daoluo ay hindi na magagapi ngayon, kung hindi man, ang pag-uugali ng militar ay hindi kayang sirain ng sinuman ngayon, kung hindi man, ang pag-uugali ng Shrek. Dapat mong subukan ang iyong makakaya upang makakuha ng mas maraming suporta sa militar sa parehong oras, mag-ingat sa pagpasa sa Spirit Tower. Ngayon ay tiyak na hindi isang magandang oras upang ipagsapalaran ang isang banggaan sa kanila. Umunat si Mu Chen at sinabing, Wulan, in terms of forging, kung kinakailangan, ako man o ang iyong tiyuhin, susuportahan kita. Dapat ay naabot mo na ang estado kung saan kakayanin mo ang free character battle armor. Maaga. Ang ilan ay kumukumpleto ng sarili mong free character battle armor. Sa hinaharap, hanggat umabot ka sa title Daoluo level, huwag mong pilitin ang iyong tiyuhin na gumawa ng isang set ng metal. Hindi napigilan ni Zenhua na magalit nang marinig ang mga salitang, ano ang ibig mong sabihin sa pag-improvise? Napakawalang kwenta ng Tian Quan ko. Sinabi ni Mu Chen na may halong panghahamak, iyon na nga. Kung hindi dahil sa kaswertehan mo, paano mo maaabot ang antas ng Heavenly Forging? Nang makitang nag-aaway ang guro at ang kanyang tiyuhin, hindi maiwasan ni Tang Wulan na makaramdam ng init. Ang ganitong uri ng mainit na pakiramdam ay hindi napagtanto sa loob ng mahabang panahon. Okay, huwag na nating pag-usapan pa. Wulan, dahil naabot mo na ang ikawalong threshold, bago ka umalis, magpakilalang magpakita sa amin minsan. Sabi ni Zenhua kay Tang Wulan. Walang alinlangan, gusto niyang bigyan ng gabay si Tang Wulan. Ang pagpindot sa ikawalong threshold at tunay na pagpasok sa ikawalong antas ay ganap na dalawang konsepto.
Ngunit ito rin ay isang napakahalagang hakbang. Kung ang pundasyon ng Antas 8 ay mahusay na inilatag, ang posibilidad na maapektuhan ang Master Craftsman sa hinaharap ay mas malaki. Kahit na si Tang Wulan ay naging isang dalubhasang craftsman noong siya ay nasa 20s, hindi sinabi ni Mu Chen o Zhenhua na tiyak na siya ay magiging isang dalubhasang manggagawa. Ang antas ng Master Craftsman ay isang malaking kalangitan para sa Master Craftsman. Kung hindi dahil sa napakalaking swerte, kahit gaano kakahirap, hindi mo magagawa ang hakbang na ito. Si Mu Chen ay natigil sa threshold na ito sa loob ng 20 taon, ngunit hindi pa siya nakakahakbang. Ang mga pagkakataon ni Tang Wulan ay mas malaki kaysa sa kanya, ngunit walang sino man ang nang-ahas na sabihin na tiyak na maaabot niya ang antas na iyon. Oo. Ang eksklusibong forging studio ng Zhenhua ay walang alinlangan ang pinakamataas na dulo sa buong federation, ganap na nakahiwalay sa labas, at tanging sa studio lamang maririnig ang tunog ng forging. Ang aspeto ng proteksyon ay din ang pinakamataas na antas. Masasabing ito ang paboritong lugar ni Tang Wulan. Ang buong dingding ng mga bihirang metal na nakalagay sa mga dingding sa magkabilang panig ay ginawa siyang sakam. Maliban sa Zhenhua dito, ang ilang mga bihirang metal ay nakita lamang sa ilang mga larawan. Lahat sila ay bihirang kayamanan na may presyo ngunit walang pamilihan. Sa antas lamang ng Zhenhua, bilang isang master craftsman, maaari itong makuha. Nang makita ang nakakapasong titig ni Tang Wulan, bahagyang ngumiti si Zhenhua, kung makakalusot ka sa antas ng master craftsman, lahat ng nasa akin ay pagmamayari mo, ang buong studio. Paano? Talaga? Maliwanag ang mga mata ni Tang Wulan. Bilang isang senior miser, marami siyang makukuhang magagandang bagay, para siyang pay sa langit. Bukod dito, ang mga bihirang metal na ito ay hindi mabibili ng pera. Hindi pa banggitin na ang forging table mismo ng Zhenhua ay isang soul-forged metal structure, na may layer ng sky-forged na metal sa ibabaw. Kahit na umatake ang extreme Daoluo ng buong lakas, maaaring hindi nito kayang sirain. Forging gamit ang forging table na ito, para sa middle at low-level forging masters, hindi ito naiiba sa mga ordinaryong forging table, ngunit para sa forging master sa o mas mataas sa sage level, ang success rate ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 10%. Halos lahat ng mga gawa ng tienduan ng Zhenhua ay natapos dito. May isip ng isa kung gaano kahalaga ang forging studio na ito. Hindi yun isang bagay na masusukat ng pera. Huwag kang magpalinlang. Kung bibigyan ka niya ng lugar na ito, magiging iyo ang responsibilidad niya. Ito ay pag-aari ng Blacksmiths Association, hindi sa kanya. Napapanahon siyang pinaalalahanan ni Mu Chen. Pinandilatan siya ni Zhenhua ng medyo nahihiyang, ayaw mong pag-usapan pa ang tungkol sa iyo. Ayaw mo bang hingin ito ng iba? Bahagyang ngumiti si Mu Chen, nakuha ko na ang pinakagusto ko. Pinili ko ito sa simula, kaya huwag mong pagsisihan. Mapait na ngumiti si Zhenhua, ilang dekada na akong nagsisi. Pero ano pa ang silbi ng panghihinayang? Hindi na tayo makakabalik sa umpisa. At saka, kahit piliin kong muli, natatakot akong pipiliin ko pa rin ito. Ganito ang pagkatao ko, ano ba? Napakamot ng ulo si Tang Wulan at sinabing, Tito, kung gusto kitang tanggapin, ako ba ang magiging presidente ng Blacksmiths Association? Bahagyang ngumiti si Zhenhua, bakit? Hindi mo ba naisip na oras na para sa iyong tiyuhin na hanapin ang iyong sarili bilang tagapagmana? Alam kong marami kang bagay, huwag kang mag-alala, hindi kita itali hanggang kamatayan sa ating samahan, ngunit kailangan pa rin ang pangalan. Kung tutusin, kung matatanggap mo ako dito, magiging isang dalubhasang manggagawa ka na. Ang asosasyon ay palaging nangangailangan ng isang master in craftsman upang maupo. Okay, promise ko sa'yo. Sumang-ayon si Tang Wulan ng halos walang pag-aalinlangan. Parehong nagulat sina Mu Chen at Zhenhua. Kilalang kilala nila si Tang Wulan. Bagamat bata pa siya, hindi siya impulsive na tao kapag nakakaharap ng mga bagay-bagay. Bagamat maraming magagandang bagay si Zhenhua dito, bilang isang santo craftsman, talagang may puso si Tang Wulan na kolektahin ang mga bihirang metal na ito, hindi ito imposible. Nakita ni Tang Wulan ang nagulat na mga ekspresyon ng guro at ng kanyang tiyuhin, at ngumiti, maaari akong magkaroon ngayon, dahil tinuruan ako ng mabuti ng mga guro at tiyuhin, at sila ay sinanay ng Association of Forgers. Kung kailangan ito ng asosasyon sa hinaharap, paano ako tatayo? Paano ang iyong mga kamay? Bilang isang disipulo, dapat mong ibahagi ang iyong mga alalahanin sa guro. Tumawa si Zhenhua, good boy. Kasama mo. Napakagaling, napakagaling. Bahagyang bamantong hininga si Mu Chen, Wulan, lumaki ka na talaga. Bagamat alam niya na ang sinasabi ni Tang Wulan ay mula sa kanyang puso, naiintindihan din niya na sa ganitong paraan, ang Blacksmith Association ay may tatali sa Tang Wulan sa ilang lawak. Sa hinaharap, kapag nagsimula na siyang muling itayo si Shrek, paanong hindi mag-aambag ang asosasyon? Masayang sumang-ayon si Tang Wulan, masasabing pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Malaki na talaga siya at hindi na inosente. Lumapit si Tang Wulan sa forging platform, Uncle, anong metal ang ginagamit ko sa forging? Ganon din ang soul forging, iba't ibang metal, natural na iba ang hirap ng forging. Ikanaway ni Zhenhua ang kanyang kamay, at isang piraso ng metal ang lumipad mula sa stand sa tabi nito at dumapo sa forging table.
Gamitin mo lang siya, pekeng mabuti, at ibigay sa iyo. Kung hindi mo ako masatisfy, babayaran mo ang metal na pera. Tumingin si Tang Wulan sa ibaba, at nang makita niya ang piraso ng metal na ito, agad siyang natigilan. Muli niyang itinaas ang kanyang ulo at gulat na tumingin kay Zhenhua, Tito, ito ay masyadong mahalaga. Ang piraso ng metal na lumitaw sa forging table sa harap niya, sa mga tuntunin ng halaga lamang, ay tiyak na may ranggo sa nangungunang 3 sa mga daan-daang metal sa buong forging room. Sa mga tuntunin ng pambihira, hindi pagmamalabos na sabihin na ito ang una. Higit sa lahat, ang bihirang metal na ito ay talagang lubhang kapaki-pakinabang para sa Tang Wulan. Inihanda na niya ang metal para sa paggawa ng free character battle armor para sa kanyang sarili, at malapit na niyang i-fuse at hubugin ang kanyang kasalukuyang 2 character battle armor, at pagkatapos ay ilarawan ang core array. At ang pinakamahalagang papel ng bihirang metal na ito sa harap nito ay ang paggamit nito bilang isang daluyan. Maaari itong gumawa ng anumang metal na magkaroon ng pinakamataas na intimacy sa pagitan ng isa't isa, ibig sabihin, ito rin ay isang aura alloy. Sa pagdaragdag ng pambihirang metal na ito, kung gaano karaming mga metal ang pinagsama-sama, ang antas ng pagsasanib ay lahat ay aabot sa 100%. Siyempre, ito ay batay sa premise ng matagumpay na pagtunaw at pag-forging. Gayunpaman, ito ay lubos na nakakabawas sa kahirapan ng panday. Ang metal sa harap nito ay mukhang mapusyaw na asul, ngunit may mga gintong sinulid na sutla sa loob. Gintong sutla na asul na tubig, gintong tubig ang nagtatapos. Ito ang pangalan nito. Mayroon itong parehong elemento ng ginto at tubig, at perpektong pinaghalo ang dalawa. Ito ay katugma sa lahat ng iba pang mga metal at maaaring sumanib sa anumang metal at maging bahagi nito. Ngunit dahil ito ay napakabihirang sa sarili nito, ang halaga nito ay lumampas sa halos karamihan sa mga metal. Sa makatuwid, walang sino man ang gagawa nito sa iba pang mga metal. For more videos, please like, share and subscribe.